Sa mataong pasilyo ng ospital ng San Gabriel, kilala si Doc Miguel Araneta sa dalawang bagay. Ang kanyang husay sa operasyon at ang kanyang tahimik, misteryosong pamumuhay. Sa likod ng kanyang salamin, may reputasyon si Doc Miguel bilang isang malamig at mailap na tao. Mas pinipiling iwasan ng sino mang makakabutas ng pader na matagal niya nang itinayo sa paligid ng sarili. Marami siyang ambisyon at hangarin sa buhay. At wala naman talaga sa kanyang hinagap ang magpakasal at bumuo ng pamilya. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban, napilitan siyang gawin ang mga bagay na hindi naman niya pinaplanong subukan. Iyon ay ang magpanggap at magtago sa likod ng isang maskara. Alang-alang na lamang sa hindi pagkakatuloy ng kasal na nakatakda sa kanya. Pero nag-iba ang ihip ng hangin at hindi umayon ang tadhana sa kanyang mga plano. Isang gabi nang pauwi na siya ay nadatnan na lamang niya si Ula na nakahandusay sa sahig at walang malay. Hindi na ito ang unang beses na nakita niyang nagkaganoon si Ula. Pero, ang malala, ay napansin niyang bumubula rin ang bibig nito. Ula! Hiyaw ni Miguel at nagmamadaling dumulog sa kasambahay. Call help! Utos pa niya sa mga kasambahay na hindi nauunawaan ang mga nangyayari. Agad na isinugod sa ospital si Ula at kahit hindi mapagdasal, ay napabulong ng isang panalangin si Miguel. Maging ligtas lamang ang kalagayan ni Ula. Pagdating sa emergency room ay inihiga agad si Ula sa isang stretcher. Mistulang tumigil ang mundo ni Miguel nang asikasuhin na si Ula. Pero habang pinapanood ang ginagawa sa kanya, hindi siya mapakali at alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya inaakala. Ready the operating room. I will save my bride-to-be. Nagmamadaling utos ni Miguel sa mga resident doctors at scrub nurses na gulat sa kanyang muling pagbabalik. Samantala, walang ibang ninanais si Miguel kundi ang mailigtas lamang ngayon ang buhay ng babaeng kaniyang pakakasalan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang tahimik na umaga sa ospital, nakatayo si Miguel sa harap ng operating room. Nakasuot siya ng asul na surgical gown at mask. Habang nag-aayos ng kamay na nanginginig sa tensyon at konsentrasyon, ang mga ilaw ay nakatutok sa kanyang mga galaw. Bawat kilos ay kalkulado at masinop habang inaalis niyang maliit na tumor na napakaloob sa utak ng kanyang pasyente. Isang delikadong operasyon na nangangailangan ng mataas na antas ng konsentrasyon at kaalaman sa pinakamaselan na bahagi ng utak. Alam niyang kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng permanenteng kapinsalaan o maging kamatayan. Look closely. Pay attention. Seryosong utos niya sa mga resident doctors na nag-a-assist sa kanya. Agad namang sumunod ang mga ito at nag-concentrate rin sa pagbibigay ng mga kagamitang pang-operasyon sa kanya. 3 taon na sila sa operasyon at walang sino man sa operating room ang bumibitaw ng tingin sa bawat galaw ni Miguel. Ang mga scrub nurses at resident doctors ay nagmamasid ng mabuti at humahanga sa kahusayan ng kanilang chief surgeon. Ang bawat oras ay parang isang pagsubok. Pero si Miguel, sa kabila ng bigat ng responsibilidad, ay kalmado pa rin at nakafocus sa kanyang layunin na mailigtas ang kanyang pasyente. Isang tatay ang kanyang pasyente. May 5 itong anak kaya naman sigurado siyang hindi niya hahayaang mawala ng ama ang mga batang ito. You can do this, Miguel. Pagpapalakas niya ng loob niya. At sa wakas, nang matapos ang huling suture, huminga siya ng malalim at tumingin sa mga kasama. Successful ang operation. Ligtas na siya. Anunsyo niya na may bahagyang ngiti. Biglang nagpalakpakan ng mga resident doctors at scrub nurses sa operating room. Ang kanilang kasamahan at senior na si Miguel ay hindi lamang isang magaling na doktor, isa rin siyang taong tunay na inilalaan ng sarili para sa buhay ng kanyang mga pasyente. Isa sa mga nurse ang lumapit at bumati sa kanya.
Congrats, Doc. Manang-mana ka talaga sa mga pinagmanahan mo. Sambit nito. Isa na kasi siya sa pinakamatandang scrub nurses na na-witness din ang nasa lahi ni Miguel na mag-opera sa mismong operating room na iyon. Congratulations, Doc! Iba ka talaga, Doc Miguel. Napakahusay! Sabi pa ni isang residente. Humahanga sa kakayahan ng kanilang idolo. Ngumiti naman si Miguel ng bahagya. Nagpapasalamat at saka nag-alis ng mask. Matipuno ito at gwapo. Matalino at likas na mabait. Hindi katakatakang may reputasyon si Miguel bilang isang sikat at respetadong neurosurgeon. Bukod pa rito, galing din siya sa kilalang pamilya ng mga world-class doctors, ang mga Araneta, na nagmamay-ari lang naman ng malalaking ospital at charity foundations sa buong bansa. Sa kasagsagan ng kanyang tagumpay bilang isang doktor, lumalahok din si Miguel sa iba't ibang charity events ng kanilang pamilya. Isang araw, sa isang medical mission sa karatig na bayan sa kanilang probinsya, abala siyang nag-check up ng mga bata at matatanda. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa. Binubuksan ng medical kit at sinusuri ang bawat pasyente ng mabuti. Ang ngiti niya ay nagbibigay ng kaginawaan sa mga tao, lalo na sa mga bata na natatakot magpatingin. Doc, napakahusay niyo naman. Sabi ng isang matandang babae na nakasalyap kay Miguel habang tinutulungan ng mga bata. Napatawa lamang si Miguel. Maraming salamat po, Lola. Anak, may asawa ka na ba? Abay siguradong magiging maganda ang pamilya mo. Napakagwapo at napakabait mo. Sabi ng matanda sabay ngiti. Ay kung may anak lang akong babae, naku, inireto na kita. Pahaging pa ng Lola. Napailing na lamang si Miguel. Alam niyang madalas siyang tanungin ng ganoong bagay. Ay wala po, Lola. Sa totoo lang, hindi po ako nagmamadali. Ang buhay ko po ngayon ay dito sa ospital at sa mga ganitong charity work. Magalang na tugon naman ni Miguel at nagsasabi naman siya ng totoo. Nginitian siya ng matanda at biniro pang, baka maalang araw ay makatapat mo rin ng tamang babae. Ang pogi mo pa naman. Sayang naman ang lahi. Natawa na lamang si Miguel, pero alam niya sa puso niya na wala na talaga siyang plano tungkol sa pag-aasawa. Mas mahalaga para sa kanyang pagiging doktor at ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ngunit isang araw habang nasa ospital siya, tumunog ang kanyang telepono. Hindi inaasahang tawag ito mula sa kanyang ama, na nasa Amerika kasama naman ang kanyang ina. Agad niyang sinagot ito. Ngunit ang balita sa kabilang linya ay tumagos sa puso niya. Miguel, anak, patay na ang lolo mo. Natigilan siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin o kung paanong ipoproseso ang bigat ng balitang iyon. Mahal na mahal niya ang kanyang lolo. At siya ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naging doktor. Nagsimula siyang magmadali. Pinakansel ang mga bagay niyang kailangan gawin upang makauwi sa kanilang hasyenda. Kung saan ang kanyang lolo ay tahimik na naninirahan sa mga huling taon ng kanyang buhay. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng malamlam na kandila at ang mga nagdarasal para sa kanyang lolo. Hindi niya mapigilan ang mga luhang nag-uumapaw sa kanyang mata. Naaalala niya pa noong kabataan niya, ang mga araw na kasama niya ang lolo sa kanilang sakahan. Ang mga kwentong sinasabi nito at ang kanyang walang sawang pangaral sa pagiging mabuting tao. Sa totoo lamang, hindi doktor ang unang pangarap ni Miguel. Noong bata pa siya, pinangarap niya na maging piloto at maglibot sa mundo. Pero noong nagkasakit ang kanyang lolo habang siya ay nasa high school, nakita niya ang hirap at sakripisyo ng mga doktor na nag-alaga sa kanya. Ang lolo niya na isang napakahusay rin na neurosurgeon ay walang nagawa para gamutin ang sarili. Doon niya napagtanto kung gaano ang kahalaga ang propesyon ito at naisip niyang iyon na ang kanyang magiging landas. At iyon nga ang naging misyon ng kanyang buhay, ang magligtas ng buhay, tulad ng pag-aalaga ng kanyang lolo sa kanya. Pagkatapos ng libing, isang abogadong may dala ng huling testamento ang lumapit kay Miguel upang ipaalam ang mga huling habili ng kanyang lolo. Ikaw, ang natitirang tagapagmana ng pamilya Araneta, Miguel.
Ang iyong ama ang kaisa-isang anak na lalaki ng iyong lolo. Kaya naman ikaw na ang magmamana ng lahat ng mga lupa, ang mga negosyo, at ang mga ospital. Tahimik na nakikinig si Miguel. Alam niyang ang responsibilidad na ito ay hindi biro. Siya na lang kasi ang huling magmamana ng apelidong Araneta dahil ang ibang mga kamag-anak nila ay iba na ang bitbit na pangalan. Bagaman handa siya sa bigat ng pamana, may bahagi sa kanyang puso na biglang nagtanong kung sapat pa ang kanyang kakayahan para sa ganitong misyon. Pero, dagdag ng abogado, ngunit may isang kondisyon ng iyong lolo na kailangan mong sundin bago maging ganap na iyo ang lahat ng pamana. Hindi magiging madali na mapapasayo ang mana. Kumunot ang noo ni Miguel. Kondisyon? Ano namang kondisyon ito? Naguguluhan niyang tanong sa abogado. Sumeryoso ang tono ng abogado at nag-ayos pa ng salamin nito. May kailangan kang pakasalan. Isang babae na nagngangalang Ula Rosales. Nagulat si Miguel at hindi napigilang magtanong. Sino si Ula Rosales? Saan naman siya nanggaling? Nagpatuloy ang abogado. Siya ang naging tagapag-alaga ng iyong lolo nitong mga nakaraang taon. Isa siyang caregiver na itinuring na kapamilya ng iyong lolo. He specifically asked na ilagay sa huling bili niya ang bagay na iyan. Kailangan mong pakasalan si Ula Rosales kung gusto mong makuha ang mga mana mo. Halos hindi naman makapaniwala si Miguel sa narinig. Ano? Magpapakasal ako sa isang katulong? Bigla siya napatayo mula sa kanyang upuan. Hindi alam kung magagalit ba o matatawa sa huling kalooban ng kanyang lolo. Sa kabila ng kanyang emosyon, malinaw ang kondisyon. Kailangan magpakasal siya kay Ula Rosales upang matanggap ang pamana. Sa kanyang isipan nag-aalab ang napakaraming tanong. Ano ang dahilan ng kanyang lolo para iwan sa kanyang ganitong klaseng kondisyon? Bakit kailangang mapunta ang lahat ng ito sa isang babae na halos hindi niya kilala? At higit sa lahat, sino si Ula Rosales at bakit siya? Palaisipan pa rin kay Miguel ang mga inilatag na kondisyones ng kanyang lolo. Bakit kailangan niya magpakasal para lamang matanggap ang mana? Sa totoo lang, hindi naman siya ganun kainteresado sa mga ari-arian ng kanilang pamilya dahil bilang isang matagumpay na neurosurgeon, sapat nang kinikita niya para sa sarili. At marami na rin siyang sariling ari-arian na bunga ng kanyang pagsusumikap sa medisina. Bukod pa rito, bata pa siya ay marami na siyang maaaring gawin. Napabuntong hininga na lamang siya. Pinipilit na kalimutan ang huling habilin ng lolo. Ngunit sa tuwing nag-iisa siya sa kanyang opisina o naglalakad sa pasilyo ng ospital, bumabalik sa isip niya ang kondisyon na iyon at paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang pangalang Ula Rosales. Nagpatuloy lang si Miguel sa kanyang mga operasyon sa ospital. Sinusubukan na ibuhos ang sarili sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang schedule, halatang may gumugulo sa kanya. Ang mga kasama niyang doktor ay napapansin ang kanyang pagiging balisa at ang mga mata ni Miguel ay tila laging may pinagmumula ng malalim na iniisip. Tuwing matapos ang operasyon o isang mahirap na consultation, hindi niya maiwasang mapatingin sa kawalan. Wari para bang pilit na inaalala ang huling habilin ng lolo niya. Hindi pa rin niya lubos maunawaan kung bakit bibigyan siya ng ganoong klaseng habilin ng lolo. Sa pagkakatanda naman niya, kailanman ay hindi nila napag-usapan ang kasal. Ang lagi lamang kwento ng lolo niya ay ang ukol sa pag-iibigan nilang dalawa ng kanyang lola. Si Miguel ay nakaupo sa veranda ng lumang bahay asyenda ng kanilang pamilya na nagtatampok ng malalawak na taniman at berdeng burol sa paligid. Mag-aalas 5 na ng hapon noon at ang araw ay malapit ng lumubog. Naroon siya upang samahan ang kanyang lolo na abala naman sa pagsisipsip ng mainit na kape habang nakaupo sa isang lumang rocking chair. Miguel, simula ng kanyang lolo, malalim ang boses ngunit puno ng lambing. Alam mo ba kung bakit ako hindi kailanman nagsawa sa paglilingkod sa pamilya at sa trabahong ito? Nagpakawala ng isang matipid na ngiti si Miguel. Dahil po mahal na mahal ninyo si Lola? Hula niya.
Ngumiti ang kanyang lolo. Ang mga mata niya ay tila naglalakbay pabalik sa isang panahon ng kabataan at pagmamahal. Tama ka riyan, sabi ng kanyang lolo habang tumitingin sa malayo. Alam mo, nung bata pa ako, wala akong pakialam sa anuman. Pamilya, negosyo, kahit sa pangarap ko. Pero nung makilala ko ang lola mo, lahat ng yon ay nagbago. Nakangiting nakikinig si Miguel habang ang kanyang lolo ay bumalik tanaw sa mga alaala. Noong araw na yon, nakaupo siya sa ilalim ng puno. Nagbabasa ng libro. Patuloy pa ng lolo niya. Diyos ko, apo. Ang ganda niya. Hindi ko pa siya kilala pero parang gusto ko nang mapalapit sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Your lola was the prettiest woman I have ever laid my eyes on. Tumawa ng mahina ang matanda. Ang boses ay puno ng pagmamahal at pananabik. Tila nararamdaman pa rin ang damdaming iyon kahit ilang dekada na ang lumipas. Alam mo bang sinundan ko siya buong araw? Sinubukan ko makipagkaibigan. Ngunit mabusisi ang lola mo. At hindi ako basta-basta niya pinagkatiwalaan. Pakipot pa si lola? Tanong naman ni Miguel. Yata, pero sa palagay ko mataas lang talaga ang standards ng lola mo. Siyempre, doktor din siya. Mahalaga sa kanya na katulad niya mag-isip ang makakasama niya. Doktor din naman ako, pero hirap na hirap ako sa panliligaw. Pigil ang tawa ni Miguel sa imaheng iyon. Ang kanyang lola na sumusubok makuha ang loob ng kanyang lola sa paraang halatang matyaga at may halong kilig. Alam niya kung gaano kahalaga ng lola sa lolo niya at kung paano nito iginagalang ang bawat oras na magkasama sila. Alam mo apo, nung unang taon ng pagsasama namin, maraming beses kami nag-away, nagkatampuhan. Pero kahit gaano mang kahirap, sa tuwing makikita ko siya, sa tuwing titingin siya sa akin ng ganon, alam ko, mahal ko siya, sabi ng lolo niya. Tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Ang pagmamahal ko sa kanya, Miguel, iyon ang naging lakas ko. At nangako ako sa sarili ko na habang buhay ko siyang mamahalin. Pumikit ang kanyang lolo. Huminga ng malalim na para bang naaalala ang bawat araw na kasama ang kanyang minamahal. Anak, ang lola mo, siya ang dahilan kung bakit ako natutong mag-alaga, magbigay. Sa kanya ko natutunan kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig. At sana isang araw, makatagpo ka rin ng isang tao na magmamahal sa'yo ng ganon. I really hope that you find the love that you deserve, like what your lola and I had. Napatingin si Miguel sa lolo niya. Pilit na iniintindi ang lalim na sinasabi nito. Noong mga panahong yon, iniisip niyang hindi pa naman siya nagmamadali pero sa kabila ng kanyang kabataan, may bahagi na sa kanya na gustong makaranas ng ganitong klase ng pagmamahal. Ang uri ng pag-ibig na walang pagsisisi, na nagbibigay katiyakan at kaligayahan sa puso. Alam mo Miguel, dagdag pa ng lolo, hindi madali ang magmahal. Minsan kailangan magpatawad, minsan kailangan mong maghintay. Pero kapag natagpuan mo na, ang mundo ay nagiging mas maliwanag at lahat ng pagod at sakripisyo ay nawawala. Lagi mong tatandaan yan. Nang gabing yon, tumatak sa isipan ni Miguel ang mga salitang yon ng kanyang lolo. Hanggang sa mga sumunod na taon, sa tuwing mag-isa siya o makakakita ng magkasintahang masaya, hindi niya maiwasang maisip ang kwento ng kanyang lolo at lola. Isang pag-ibig na buo, simple, ngunit hindi masusukat ng oras o kahit ng kamatayan. Isang araw habang nasa opisina siya sa ospital, tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa screen at nakitang tumatawag ang kanyang ama mula sa Amerika. Agad niya itong sinagot at binati siya ng kanyang ama ng may masiglang tono. Kamusta Miguel? Kailan ka pa bibisita sa amin dito sa Amerika? Miss na miss ka na namin ng mama. Bati ng kanyang ama. Hey pa, okay lang naman ako rito. Eto, may back-to-back surgeries lang. I will come and visit you and mama soon. Baka kapag may final schedule ng medical conference, pupunta ako riyan. I miss you both as well. Nakangiti at malambing na tugon naman ni Miguel.
Nag-usap sila ng kaunting sandali tungkol sa trabaho at sa kung paano naging abala si Miguel sa sunod-sunod na mga operasyon. Subalit, unti-unting naging seryoso ang tono ng kanilang pag-uusap hanggang sa huminga ng malalim ang kanyang ama bago magsalita. Anak, do you remember your tita? Well, may balita ako tungkol kay Tita Zenaida mo. Sabi nito, tila may pag-aalinlangan sa tinig. I guess may mga lulutang lang talaga kung kailan wala ng lolo mo. Si Tita Zenaida ay isa sa mga kapatid ng kanyang ama. Ayon sa kwento ng pamilya, si Tita Zenaida ay nag-iisang nagrebelde sa pamilya. Tumangging sundin ang tradisyon na maging doktor at lumayas. Simula noon hindi na siya muling nakita o nakontak ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, tila may pagbabago sa sitwasyon. Bakit? Ano pong nangyari kay Tita Zenaida pa? Tanong ni Miguel, naguguluhan. Magulo, Miguel. After all these years, akala ko magandang balita. Pero natanggap ko ang balitang mukhang balak ni Tita Zenaida mong bumalik sa Pilipinas. At hindi lang siyang babalik. May dala siyang mga anak niya. Dahil sa pagpanaw ng lolo mo, at sa pagkakaalam nilang may malaking mana, mukhang balak nilang angkinin ang bahagi nito. Napataas ng kilay si Miguel. Ramdam ang tensyon sa boses ng ama. Ano naman kinalaman nito sa akin, Dad? Tahimik ang kanyang ama bago sumagot. Miguel, alam naman nating ikaw ang tagapagmana ng lahat. Ikaw ang naatasan ng lolo mo na magtuloy ng kanyang mga proyekto at gawain sa pamilya. Pero kung hindi mo pa natatanggap ang mana, baka magagulo pa at magawa ng Tita Zenaida mo ang paraan para makuha ito. Hindi natin alam ang intensyon niya. Pero sa mga narinig ko, hindi ito mabuti. Your lolo and tita did not have a proper reconciliation. Malamang sa malamang, galit pa rin ang tita mo sa lolo mo. Napahawak si Miguel sa sentido. Napapikit at nagsimulang isipin kung paano haharapin ang problemang ito. Gusto niya magbigay ng sagot sa ama pero ang totoo, magulo rin ang kanyang isip. Wala siyang balak magpakasal, lalo na sa isang taong hindi niya kilala. Ngunit alam niyang nais ang kanyang lolo na gamitin ang mana para sa kabutihan ng kanilang pamilya at sa maraming nangangailangan. Anak, alam kong hindi ito madali para sa'yo. Pero kung sundin mo lang, ano man ang nais ng lolo mo, magiging sa'yo na ang lahat. Magagamit mo ang yaman at impluwensya niya para sa mga ospital natin. At higit sa lahat para hindi magamit sa hindi tama. Sabi ng ama bago magpaalam. Miguel, please, sundin mo ang nais ng lolo mo. Your mama and I will always have your back. We support you, anak. Pagkatapos ng tawag ay napasandal si Miguel sa kanyang upuan at humugot ng malalim na hininga. Pilit niyang iniintindi ang sitwasyon, pero ang hirap nitong unawain. Hindi niya kilala si Ula Rosales, ang babaeng dapat daw niyang pakasalan para matanggap ang mana. Unang bumisita naman siya sa kanilang asyenda noong burol ng kanyang lolo. Wala namang espesyal na taong tumawag sa kanyang pansin. Wala ni isang bakas ng kung sino ang pinaparinggan ng huling kalooban ng lolo. Nasa malalim na pag-iisip siya nang biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Dr. Araneta, kailangan niyo po sa consultation room may naghihintay na pasyente. Sabi ng isa sa kanyang mga nurse. Napahinga ng malalim si Miguel. Pilit na itinataboy ang gumugulong na mga tanong sa kanyang isip. Tumayo siya. Isinuot ang kanyang coat at lumakad patungo sa consultation room. Ngunit habang kinakausap ang pasyente, tila ang utak niya ay nasa ibang lugar. Nag-space out siya at halos hindi niya naririnig ang mga detalye ng konsultasyon. Napansin ito ng isa sa kanyang mas senior na kasamahan at malumanay siyang sinita. Miguel, kailangan mo mag-focus. May kailangang asikasuhin pasyente. Sigurado ka bang okay ka lang? Medyo nahiya si Miguel at tinapik ang sentido. Pilit na ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. Pasensya na po, medyo marami lang iniisip. Mahina niyang sagot. I sure hope you're okay. Very delicate at critical ang procedure na kailangan natin gawin in 6 days. I need you to be in the proper headspace for this. Dugtong pa ng kanyang senior, seryoso na ang tono nito.
Itinuloy niya ang consultation pero alam niyang hindi kayang takasan ng mga iniwang tanong at kondisyon ng kanyang lolo. Bawat araw tila mas lalo lang lumalalim ang kanyang pagkalito at pagkabahala. Bakit nga ba ganito ang kondisyon ng lolo niya? Ano ang dahilan at kailangan niya magpakasal kay Ula Rosales? At bakit tila isang mapanganib na sitwasyon ang nakapaligid dito dahil sa pagbabalik ng kanyang tita Zenaida? Pagkatapos ng araw na iyon, bumalik siya sa kanyang opisina at sumandal sa kanyang upuan. Tahimik na nag-isip. Kailangan niyang malaman ang dahilan ng mga kondisyon sa mana ng kanyang lolo. Dumating ang araw na matagal nang inaabangang operasyon para sa isang batang pasyente. Hindi bilang lead surgeon, ngunit bilang assistant. Si Miguel ang kasama ng isang senior surgeon na may matagal ng pag-aaruga at kaalaman sa kondisyon ng bata. Sadyang pasyente na ni Doc Anthony ang batang yon na may tumor sa utak. At ang pagtanggal nito ay isa sa pinakamaselang operasyon na posible. Bawat galaw ay dapat tumpak at maayos. Dahil kahit isang maling hakbang lamang, maaari na itong magdulot ng malalang komplikasyon o malala, maging ang pagkawala ng buhay. Sa labas pa lamang ng operating room, todo payo na ang lead surgeon na si Doc Anthony kay Miguel. Paulit-ulit na pinapaalalahanan ang bawat hakbang sa operasyon. Miguel, kailangan ng buong focus dito. Seryoso ang bilin sa kanya ni Doc Anthony. Walang lugar para sa pag-aalinlangan ng bawat gilaw mo ay mahalaga. Even the tiniest mistake or a slightly wrong millimeter move might cause an aneurysm. Tandaan mo ang delikadong parte ng utak kung saan malapit ang tumor na iyon ang ooperahan natin. Tumango naman si Miguel at nagbigay kumpiyansa sa senior surgeon. Isa itong pagkakataon para mapatunayang handa siya at tunay na magaling. Lalo na pinagkatiwalaan siya ng mga kasamahan niya at ng batang pasyente mismo. Alam niya ang kahalagahan ng bawat galaw ng kanyang mga kamay at ang bigat ng responsibilidad sa bawat kasamahan niya sa silid na iyon. Kasabay ng mga makina at sterile na gagamitan, ang tensyon sa silid ay tila sumasabay sa tibok ng puso ng bawat isa. Makalipas ang ilang oras ng pag-oopera, mahigpit pa rin ang hawak ni Miguel sa scalpel at ang kanyang bawat galaw ay pulido at maingat. Ngunit sa gitna ng operasyon, biglang nanumbalik sa isip niya ang kondisyon ng kanyang lolo tungkol sa mana. Ang mga huling habilin nito na nauukol sa kanyang hinaharap. Paulit-ulit na sumisiksik ang mga alaala ng lolo niya sa kanyang isipan. At bago pa niya mapigilan ng sarili, nararamdaman niya na ang pagkalito at lungkot na bumalot sa kanya. Miguel, tawag ni Doc Anthony na may bahagyang inis sa boses. Doc Miguel, eyes on the patient's brain. Dugtong pa niya. Ngunit hindi nakarating kay Miguel ang tawag na yon. Napako ang mga mata niya sa ilalim ng microscope. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Bigla siyang naputol sa iniisip nang marinig niya ang lead surgeon na sinisigaw ang kanyang pangalan na puno ng pag-aalala. Doc Miguel, ano ba nangyayari sa'yo? Ang mas matapang na tinig na ni Doc Anthony na tumawag sa kanya. Sa sobrang gulat, nabitawan ni Miguel ang scalpel at agad na ikinagulat iyon ng mga nurses at assistants. Huminga ng malalim si Doc Anthony. Nagpigil ito ng galit. Doc Miguel, this is not the time for mistakes. Kung hindi ka nakakapag-focus, please step out of the OR immediately. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Miguel. Nahihiya sa sarili at sa kanyang kasamahan. I'm fine. I can finish this procedure. Mabilis sa sagot niya. Tinatangkang bawiin ang kanyang pagkakamali. I am fine, Doc Anthony. We can continue. Ngunit hindi ito tinanggap ng lead surgeon. Miguel, this is my patient. Kung hindi ka handa sa pag-oopera sa kanya, kung hindi buo ang isip mo dito, umalis ka na lang muna. Baka mapahamak pa ang pasyente ko sa mga kamay mo. Leave. Ramdamang hiya at pagkadismaya sa sarili. Tumayo si Miguel at naglakad palabas ang operating room. Sa kauna-unahang pagkakataon, nabigo siya bilang isang surgeon. At hindi lang isang pagkakamali kundi isang seryosong pagliban pa sa kanyang obligasyon na nagawa niya. Naiwan siyang labis na nababalisa. At sa bawat akbang palayo sa silid na yon, para bang dinadala niya ang bigat ng bawat pagkadismaya sa sarili.
Pagkatapos ng operasyon, agad siyang nilapitan ni Doc Anthony at nagbigay ng mahigpit na paalala. Miguel, mahinahon ngunit seryosong sabi ng lead surgeon. Alam kong mahusay kang doktor. And I also know that your family built this hospital. Nakapaskil ang pangalan ninyo sa bawat corner na to. Ngunit hindi sa lahat ng oras, Miguel, ay valid ang pagkakamali. Ang responsibilidad natin ay dapat mas importante kesa sa anumang iniisip natin. The life of a patient is in our hands. Napayuko si Miguel. Pasensya na, Doc. Hindi ko alam na makakaapekto to sa akin ng ganito. I do not seem to feel well. I am very sorry for the disappointment. Bahagyang tumango ang lead surgeon. Naiintindihan ko. Ngunit bilang mga doktor, alam mo na kailangan nating nasa tamang kondisyon bago tayo magsagawa ng operasyon. Again, hawak natin ang buhay nila. Pag-isipan mo kung paano mo maisasaayos ang sarili mo, Miguel. Hindi pwede yan. Nagdaan ang mga araw at hindi maikakaila na naging palaisipan na rin sa mga kasamahan ni Miguel ang patuloy sa pagkawala niya sa Olirat habang nasa trabaho. Marami na rin nagreklamo at natatanggap ang ospital mula sa kasamahan niya. At maging mula sa ilang mga senior doctors at board members, nagsimula na magtanong kung bakit tila parang nag-ibang ugali ng banata. Isang araw, pinatawag si Miguel ng board of directors ng ospital. Pagpasok pa lamang niya, agad niyang naramdaman ng tensyon sa silid. Isa-isang nagsalita ang mga board members. Dr. Araneta, napapansin namin na marami nang nag-reports at natatanggap ukol sa iyong pagbabago ng attitude sa trabaho. Alam naming mahusay kang doktor, pero ano ba talaga ang nangyayari? Pinilit ni Miguel na ngumiti at pagbigay ng assurances. I am fine. May mga pinagdadaanan lang po akong personal na bagay, pero hindi po ito makakaapekto sa trabaho ko. I am an excellent surgeon. Tiningnan siya ng isa pang miyembro ng board. Nag-aalangan ngunit may malasakit. Of course, we know that, Miguel. Ikaw ang isa sa pinakamahusay, or if not, ang pinakamagaling na doktor sa ospital na to. Pero alam din natin na malapit ka sa iyong lolo, ang nagtayo ng ospital na ito. Baka naman naaapektuhan ka ng husto sa kanyang pagpanaw? Seryosong tumango si Miguel at humingi ng malalim. Oo, pero kaya ko pa rin ang trabaho ko. Paniniguro pa niya. Ngunit matapos ang mahabang paliwanag, napagpasyahan na ng board. Miguel, sa dami ng responsibilidad mo, kailangan mo magpahinga. Napagkasundoan ng board na mag-leave ka muna pansamantala. It would be best for you to do that. Sumakit ang ulo ni Miguel, lalo na't marinig yung pinag-usapan siya ng board. Agad na nilapitan siya ng isang board member para tingnan. At napansin nila ang kanyang stress. Dinala siya sa clinic para tiyakin na maayos siya. At doon nga napagpasyahang kailangan niyang magpahinga bago pa man ito tuluyang makaapekto sa kanyang kalusugan. Wala sa sarili, tumayo si Miguel magkatapos ang konsultasyon at magbagal na naglakad palabas ng ospital. Walang ibang naiisip kundi ang bigat ng pagkadismaya. At sa bawat sulyap ng mga staff sa kanya, tila ba pinapakita nito na sadyang wala siya sa maayos na kondisyon. Napagdesisyonan ng board na kailangan niyang bumalik sa kanilang asyenda sa probinsya para makapagpahinga at makarecover. Ayaw naman niya. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Ngunit nang nasa biyahe na siya, naisip niyang magagamit din niya ang pagkakataong ito para matugunan ang ibang iniwan ng lolo niya. Kapag nasa asyenda na siya, makikilala na rin niya ang babaeng piniling ipakasal ng kanyang lolo sa kanya, si Ula. Bago pa man siya makarating sa asyenda, naisip na ni Miguel ang isang plano para makilala ang tunay na intensyon ni Ula. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Bakit hindi siya magpanggap na bulag? Sa ganitong paraan, masusukat niya kung ano ang pagkatao ni Ula, kung tunay ba ito o hindi. Alam niya ang kondisyon ng bulag ay magbibigay daan sa kanya upang makita ang tunay na ugali at intensyon ng babae. Kung siya ba ay magpapakatotoo o hindi. Sa kanyang pagbabalik sa hasyenda, tinanggap siya ng mayordoma ng mansyon na si Manang Aling, ang tagapag-alaga ng kanilang bahay na tila nagulat naman sa kanyang anyo. Miguel, Diyos ko, ano nangyari sa'yo?
Parang okay na okay ka lang nung nakaraan ah. Pero ngayon ay bulag ka na. Agad na ngumiti si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatakip ng itim na salamin at sumagot. Ayos lang ako, Manang. Nangyayari talaga ang mga ganito. Kailangan ko lang na kaunting tulong at pahinga. Napailing ang mayordoma ngunit mabilis siyang inalalayan papasok sa loob ng mansyon. Nako, sige. Para maalagaan ka ng maayos, may tao tayong inatasang tumingin sa'yo. Siya rin ang nag-alaga sa lolo mo bago siya mawala. Kahit hindi nakikita, ramdam ni Miguel ang tensyon sa loob ng bahay. Nasa ilalim ng kanyang mga salamin ng kanyang mga mata na nagtatanong, ngunit wala siyang ipinapakita ang emosyon. Maya-maya pa ay tinawag na ni Manang Aling si Ula. Pagkarinig niya ng pangalan nito, agad niyang ibinalik ang kanyang atensyon. Bagaman nagkukunwaring walang nakikita, ilang saglit pa ay narinig niyang papalapit na ang yapak ni Ula. Sa kanyang isip, binuo niya ang bawat hakbang ng babae. At sa unang pagkakataon, naisip niya kung ano ang itsura nito. Sir Miguel, ang mahinahong bati ni Ula. Magandang araw po. Nagkunwari siyang hindi siya nakakakita. Ngunit nang itulak ni Ula ang kanyang kamay upang ipakilala ang sarili, agad niyang iniwas ito. Nagpupumilit na hindi makita ang pagkabiganing sa muka ng dalaga. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang kagandahan ni Ula. Ang kanyang malambot na boses, ang kabaitan sa mga mata nito, at ang buong anyo na tila sinadya upang makuha ang kanyang pansin. Hinulasan ni Miguel ang kanyang damdamin. Pinilit ang sarili na manatiling matigas at hindi ipakita ang pagkamangha. Ikaw ang mag-a-assist sa akin, malamig niyang sabi. Ngunit ang kanyang puso ay tahimik na tumitibok nang mas mabilis sa bawat segundo ng kanilang pag-uusap. Kailangan niyang panatilihing malamig at mapagmatsyag. Kailangan niyang kilalanin ang tunay na pagkatao ng babaeng ito. Ngunit sa unang tingin pa lamang, alam na ni Miguel na hindi magiging madali ang kanyang plano. Sa unang umaga ni Miguel sa asyenda, kailangan niyang sanayin ang sarili sa papel na kanyang gagampanan. Ibinaba niya ang kanyang kamao, hinagod ang gilid ng kama at tila baguhan sa bawat sulok ng kwarto. Sa mga oras na yun, naisip niyang mahirap din palang mapagkunwaring bulag. Ngunit ito ang tanging paraan upang mas makilala niya si Ula at matuklasan ang tunay na intensyon nito. Si Manang Aling na mayordoma at tagapangalaga ng hasyenda ay agad na nagdala ng almusal sa kanya. Old school pa nga dahil wala namang intercom sa mansyon. Kailangan pa niyang tumawag sa lumang telepono na nakonekta sa baba na siyang madalas ding gamitin ng kanyang lolo. Miguel, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero mabuti't bumalik ka rito. Kailangan mo rin ng pahinga. Salamat, Manang Aling. Wika ni Miguel. Hay, hindi pa rin ako makapaniwala na hindi ka na nakakakita. Nangyayari palang ganon kagaya ng napapanood ko sa pelikula. Ay siya nga pala, hindi ba uuwi ang mama at papa mo? Tsak na nag-aalala sila sa'yo, ano? Tahimik lang siyang tumango. Inaasa lang kanyang pagiging bulag. Isa pa, wala namang kaide-ideya ang kanyang mga magulang sa kanyang ginagawang pagpapanggap bilang isang bulag. Pagkatapos pag-almasal, sinabi ni Aling na makakapunta si Ula upang tulungan siyang maglibot at tulungan siya sa mga gawain sa asyenda. Siya nga pala, ang trabaho ko lang ay magluto ng pagkain mo. Lahat ng kakailanganan mo, si Ula na ang gagawa. At huwag ka mag-alala dahil mabait na talaga yung si Ula. Siya rin ang nag-alaga sa lolo mo noon na talaga namang napangalagaan ng mabuti. Tuwang-tuwa nga lagi ang lolo mo sa kanya dahil para na siyang sadyang apo. Tsaka ayun nga, talagang napakabait at napakasipag. Paliwanag pa ni Manang Aling. Maya-maya pa ay narinig na ni Miguel ang mga maingat na yapak ni Ula at naramdaman ang kanyang presensya sa loob ng kwarto. Magandang umaga po, Sir Miguel, sabi ni Ula at may lambing sa boses. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Miguel. Ikaw pala si Ula. Mukhang ikaw raw ang bahala sa akin habang nandito ako. Malamig niyang tugon. Tumango si Ula. Nabahagyang naiinip sa kanyang pag-aalangan kung paanong hahawakan ang sitwasyon. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Miguel. Inaasahang hahawakan siya nito upang magabayan sa paligid. Ngunit biglang bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Kahit hindi niya maaninag ang bawat detalye, alam niyang ang mukha ni Ula
ay malapit na sa kanya at hindi niya maiwasan na mapansin kung gaano siyang kaganda. Ngunit pinigil niya ang sarili. Sige, tulungan mo na lang ako sa paglalakad, sabi niya. Kahit ng katotohanan ay kaya naman niyang makita ang paligid. Inalalayan siya ni Ula. Maingat na ginagabayan si Miguel sa bawat hakbang habang nakahawak naman siya sa braso nito. Naramdaman niya ang lambing at ang malasakit sa bawat galaw ng dalaga. Nakakahiyamang aminin ngunit may kakaibang init sa kanyang dibdib. Para bang unti-unting nagigising ang puso niya sa mga sandaling yon. Magaan agad ang loob niya kay Ula. O marahil ay ngayon lang kasi siya nakaramdam ng ganon, lalo na't lunod siya sa trabaho. Okay lang naman po kayo? Tanong ni Ula nang maalalayan si Miguel. Tumango lamang si Miguel bilang tugon. Samantala, labis naman ang pag-aalala ni Ula. Hindi kasi niya alam kung papaano magiging tugon at paraan ng pag-aalaga kay Miguel. Noon pa man ay ikakwento na talaga ni Don Ricardo, ang lolo ni Miguel, ang lahat ng tungkol sa kanyang pinakapaboritong apo. Habang pinapalitan ni Ula ang damit ni Don Ricardo, nagkukwento ito na nagkukwento sa kanya. Tila ba muling binuhay ang bawat alaalang mahalaga sa kanya. Pagaman mahina na ang boses ng matanda, makikita sa kanyang mga mata ang ningning kapag nagsisimula na siyang magkwento ukol sa kanyang mga mahal sa buhay. Miguel, aking apo. Alam mo ba? Ula, siya ang pinakapaborito kong apo. Simula ni Don Ricardo, nakahiga sa kama at malambing ang ngiti habang nakatitig sa kisame na tila iniisip ang mukha ng kanyang apo. Nang bata pa siya, takot na takot yan sa injection. Ayaw na ayaw niya makita ang mga doktor. Biruin mo yon? Isa na siyang ganap na successful neurosurgeon. Piti si Ula habang pinupunasan ang kamay ni Don Ricardo. Naiisip kung gaanong kasimple at mapagmahal ang alaala ng matanda sa kanyang apo. Ganon po ba, Don Ricardo? Hindi ko akalain na natatakot pala siya noon kasi ngayon. Alam nating isa na siyang kilalang doktor. Sagot din ni Ula kahit paman hindi nakikita ang tinutukoy na apo sa personal at nakabasa lamang sa kwento ng matanda. Oo, tugon naman ni Don Ricardo. Tumango habang unti-unting lumalalim ang kanyang boses. Tila nananariwa ang alaala. Si Miguel kasi, laking takot niya noon sa mga ospital at doktor. Gusto niya maging piloto. Sabi pa nga niya, Lolo, ayoko sa ospital, gusto kong lumipad. Pero nung nagkasakit ako nung high school siya ang araw-araw na nagbabantay sa akin. Doon ko nakita kung gaano siyang kaalaga at kung gaano siyang may malasakit sa pamilya. Sana lang din ay ganoon si Zenaida. Sino po si Zenaida? Usisa naman ni Ula. Umiling si Don Ricardo. Wala. Nasa na nga ba ako sa kwento ko? Ay sa apo po ninyo, si Miguel. Dating takot sa injection, ngayon ay doktor na. At siya pang nag-alaga sa inyo noon. Sambit naman ni Ula. Napatungo si Don Ricardo at saglit na pahinto. Sumingap ng malalim at muling nagsalita. Sa mga panahong yon, nakita ko na magiging mahusay na doktor si Miguel. Hindi man niya naisip ito noon pero alam kong nasa puso niya ang malasakit sa kapwa. Lalo na sa mga mahal niya sa buhay. Sabi ko nga, siyang magpapatuloy ng pangarap namin. Ang pangarap na makatulong sa mas marami pa. Napabuntong hininga si Ula. Naramdaman ang lalim ng pagmamahal ni Don Ricardo sa kanyang apo. Napakapalad ni Miguel na meron kayong tiwala sa kanya, Don Ricardo. Malambing na sampit niya. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Ula ng mahigpit na para bang nangangailangan ng lakas para masabi ang susunod niyang sasabihin. Ula, gusto ko makita si Miguel na hindi lang matagumpay. Gusto ko siyang makakita ng pag-ibig na kasing tibay ng sa amin ng kanyang lola. Pumikit sandali si Ricardo at napangiti. Ganon kami nagsimula, sa simpleng pangarap at malasakit sa isa't isa. Gusto ko ring maranasan iyon ni Miguel. Napatigil si Ula. Naramdaman ang kabigatan ng salita ng matanda. Sana nga po, Don Ricardo. Sagot niya. Tila may sariling dasal na matupad ang hiling ng matanda. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Mira's Channel, Lilian Obebe, at Gigi Resurrection. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sigurado naman po ako makakakilalang apo ninyo ng mabait at mapagmahal na babae. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Ula at sinabing, sana matupad ang lahat ng to, Ula. Kung ano man ang mangyari sa akin, alam kong handa si Miguel. At sana'y makita niya ang daan patungo sa tunay na kaligayahan. Sambit pa ng matanda. Habang binubuo na sa isip ang ideyang ipakasal ang pinakamahal na apo sa dalagang nasa kanyang harapan. Habang pinakikinggan ang kwento ng matanda, natanim sa puso ni Ula ang lalim ng pagmamahal ng isang lolo sa kanyang apo. At sa kanyang isip, nangako siyang gagawin ng lahat para alagaan at suportahan si Miguel. Kahit pa sa malayuan, kung iyon ang kanyang tadhana. Sa katunayan, nakita na ni Ula si Miguel noong dumalaw ito at nag-asikaso ng burol ng lolo. Pero hindi niya ito nalapitan dahil mukhang aligaga at wala sa sarili si Miguel. Nais kasi sana niyang sabihin sa binata ng huling mga salitang binitawan ni Don Ricardo ay ang mahal na mahal at proud siya sa apo niyang si Miguel. Walang kaide-ideya si Ula na nakalagay sa huling habilin ni Don Ricardo na dapat siyang maikasal kay Miguel. At lalong wala siyang kaalam-alam sa ginagawang pagpapanggap ngayon ni Miguel. Lumipas ang mga araw at nanatiling alalay ni Ula si Miguel na nakasanayan na rin ang pagsusuplado at pasimpleng pagpapahirap ni Miguel sa kanya. Palaging may eksenang kunwari ay nahihirapan si Miguel sa mga simpleng bagay. Natutumba ang baso sa mesa, nahuhulog ang kutsara sa sahig, o di naman kaya hindi niya maabot ang kailangan niya. Madalas pa siyang mapabulalas ng mura at laging kunot ang noo. Senyales ng pagkabagot sa mga nangyayari. Sir Miguel, ako na po. Iyon ang laging naririnig niya sa tuwing nangyayari ang mga ganoong bagay. Todo asikaso naman si Ula. Palaging nandoon upang tulungan si Miguel sa mga maliliit na pangangailangan nito. Napansin ni Miguel ang haba ng pasensya ni Ula kahit nasa harap ng kanyang pagsusuplado. Isang gabi, naulinigan ni Miguel sina Ula at Manang Aling na nag-uusap sa kusina. Nasa kabilang kwarto siya ngunit bukas ang pinto kaya naman malinaw niyang naririnig ang kanilang usapan. Nakakahiya sa'yo, Ula. Sambit naman ni Manang Aling, pabuntong hininga pa. Hindi naman ganyan si Miguel noon, lalo pa noong bata pa siya at nandito pa ang lolo niya. Masayahin siyang bata at magalang. Pero ngayon ay palagi nang mainit ang ulo niya. Ay, nakakapanibago talaga. Naaawa na nga rin ako. Hayaan niyo na po siya, Manang Aling, sagot ni Ula. May pagkahinahon at unawang naririnig ni Miguel ang boses nito. Kung ako rin po ang nasa sitwasyon niya, siguradong matindi rin ang frustration ko. Paano ba naman? Isang mahusay na doktor siya noon pero ngayon nabulag siya. Siguro nga ang pakiramdam niya hindi na siya kailanman makakabalik sa pagiging doktor. Katanggap-tanggap naman ang sitwasyon niya. At saka kaya ko naman po siyang pakisamahan, ako pa ho ba? Wika pa ng dalaga. Tahimik namang nakinig si Miguel. Nagugulat sa pagtanggap ni Ula sa kanyang pinagdadaanan. Biglang naging seryoso ang tono ni Manang Aling. Nga pala Ula, malapit na ang Pasko. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Masarap sana kung makasama mo ang pamilya mo kahit na ako muna ang bahala kay Miguel. Tumahimik si Ula at kasunod nito ay marahang sumagot. Wala na rin naman ho akong uuwian, Manang. Matagal na rin po akong hindi tinatanggap sa amin. Wala na po ako nanay. At ang tatay ko naman may sarili na siyang pamilya. Hindi po ako gusto ng bago niyang asawa kaya dito na lang ako. At nagpapasalamat ako na nabigyan ako ng pagkakataon na magtrabaho rito kay Don Ricardo. Kung tutuusin, parang pamilya ko na kayo ni Don Ricardo. Muling natahimik ang kusina habang si Miguel ay hindi makapaniwala sa narinig. Tila may mga bagay tungkol kay Ula na hindi niya inaasahang madiskubre. Ang kanyang lolo,
Si Don Ricardo ang naging pamilya ni Ula sa kabila ng hirap na dinanas nito. Narinig niya ang huling bulong ni Ula. Sana kung pahihintulutan, maging bahagi rin ng pamilya ni Sir Miguel. Makahulugan niya pang dugtong. Sa puntong yon may gumaan sa damdamin ni Miguel. Napagtanto niya ang kabigatan ng pinagdadaanan ni Ula. Kung paano ito nananatiling positibo sa kabila ng lahat. Napagtanto niya na hindi siya dapat laging suplado kay Ula. Lalo na at ipinakita na nito ang kagandahan ng loob at pagpapanggap sa kanya kahit gaano siyang kahirap pakisamahan. Pagkatapos ng gabing yon, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Miguel kay Ula. Hindi na siya nagkukunwaring laging balisa o pikon. At bagaman nananatiling tahimik at seryoso ang kanyang disposisyon, napansin naman ni Ula ang biglang pagbabago na to sa kanya. Sa bawat pagkakamali niya, hindi na siya natatarayan ni Miguel. Sa halip, napapangiti na lang siya at kinakausap ng mas magaan. Isang araw habang nag-aayos sa mga kagamitan sa sala, napansin ni Ula na tila nakangiti si Miguel sa kanya. Agad siyang napaisip kung totoo ba ito o isang panaginip lamang. Subalit nang makumpirma niyang seryoso ito at hindi na suplado, natuwa siya. Sa wakas, nakita rin niya na may kabutihan pala ang kanyang bagong amo. Sir Miguel, may maitutulong po ba ako? Tanong ni Ula habang inaabot ang baso ng tubig sa kanya. Ngumiti si Miguel ng bahagya at sumagot. Salamat Ula, wala naman. I am fine. Thanks again for all the help. Ilang sandali pa ay tumigil si Ula sa ginagawa at tahimik na ngumiti. Hindi makapaniwala ang supladong si Miguel na nakikita niya noong una ay may kabaitan din pala sa puso. Isang hapon habang inaasikaso ni Ula ang mga halaman sa labas, sinubukan ni Miguel na pagmasdan siya mula sa isang sulok. Nakaupo siya sa beranda, nagkukunwaring nakikinig sa paligid. Ngunit ang totoo ay pinagmamasan niya ang bawat galaw ni Ula. Ang kanyang mga kamay na maingat na naglilinis sa mga dahon at nagdidilig ng halaman. Hindi niya maiwasang mapansin ang kanyang ganda, lalo na ang mahinahong ngiti nito na tila nagpapakita ng tunay na pagkatao. Subalit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, hindi napansin ni Miguel na nakatingin na pala si Ula sa kanya. Nahuli ang kanyang tingin. Bahagyang ngumiti si Ula, tinanong, Sir Miguel, kailangan niyo po ba ng tulong? Naiinitan po ba kayo? Agad namang umiwas ang tingin si Miguel. Nagpanggap na nagbabago ng posisyon upang hindi mapansin ang kanyang pagkahulog sa mga mata ni Ula. Hindi. Okay lang ako. Nasisiyahan lang ako sa hangin. Sambit niya at ibinalik ang mga mata sa malayo bilang pagkukunwaring balag. Ngumiti naman si Ula at bumalik sa kanyang ginagawa. Pero sa bawat pagkakataong yon, nare-realize ni Miguel na ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Alam niyang hindi siya dapat magpadala. Ngunit paano kung ang katauhan ni Ula ang patuloy na nagpapabago sa kanya? Dahil habang tumatagal na pagtanto ni Miguel na busilak naman talaga ang kalooban ng dalaga at nais lang din talaga na tumulong sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, may isang eksena kung saan kailangang magtulungan silang dalawa sa simpleng gawain. Napansin ni Miguel na kahit anong gawin niya ay hindi siya mapalagay kapag malapit si Ula. Lalo na at may mga sandali na nahuhuli siyang nakatitig ito sa kanya. Sa loob-loob niya nakakatakot niyang mabisto ang kanyang pag-aakto. Kaya naman mas lalo siyang nagiging maingat sa mga galaw niya. Isang gabi, inihatid siya ni Ula pabalik sa kanyang kwarto. Sir Miguel, handa na po ang kwarto ninyo. Kung may kailangan ho kayo, nandyan lang po si Manang Aling at ang iba pang mga kasama. Sabi ni Ula na may pagkalinga sa boses. Salamat, Ula. Sagot ni Miguel habang pilit na itinatago ang kaba. Alam niyang magiging mahirap ang susunod na mga araw kung patuloy siyang maaantig sa presensya ni Ula. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano at pagdududa, hindi niya maiwasang tanungin ng sarili kung ang kagandahan ba ni Ula ay hindi lamang panlabas, kundi pati na rin ang kalooban. Sa kanyang pananatili sa hasyenda, unti-unting bumabalot ang damdaming hindi niya inaasahan. Isang damdamin na mas malalim pa kaysa sa kanyang mga plano at pag-akto. Isang umaga, abala si Ula sa pag-aayos ng breakfast tray para kay Miguel. Kakatapos lang niya nitong dalhin sa garden kung saan madalas silang tumambay para magpahinga ni Miguel. Pero minsan ay nagtulog-tulugan ito sa gitna ng mga bulaklak.
Masaya siyang kumakanta habang nag-aayos. Puno ng lakas na halos hindi mo maisip na pagod sa kabubusisi ng pag-aalaga kay Miguel. Pagdating niya sa garden, nakaupo na si Miguel sa ilalim ng puno. Nakakunot ang noo na para bang wala sa mood sa kabila ng magandang umaga. Pero walang makakapigil kay Ula sa kanyang kasiyahan. "Sir Miguel!" Tawag ni Ula. Masiglang tinapik ang balikat nito. "Narito na ang paborito mong almusal. Crispy bacon, toast at itlog na malalambot. Alam mo ba, ako ang nagprito niyan. Sakto sa dami ng mantika para hindi matuyo agad. Si Manning Aling na lang ang magluluto ng tanghalian mamaya." Napatingin naman si Miguel at napataas ang kilay. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na huwag ngumiti, kinakapa-kapa ang kubyertos. Talaga? Sigurado ka bang hindi ka na naman natapon ng mantika sa buong kalan gaya ng isang beses?" "Nako, hindi na sir. Ligtas na ang kalan ngayon." Masiglang tugon ni Ula sabay alok ng tinapay kay Miguel. Nagtutulak na nga siya ng pagkain sa bibig nito. Medyo excited na at nakangiti. Ngunit dahil sa pagka-hyper, natapik ni Ula ang tasa ng kape at halos tumapon sa damit ni Miguel. Napabalikwas si Miguel. Bahagyang nawala sa pabulag niyang kilos. Ay nako, napakalma siya agad ni Ula. Agad na napupunas ang kamay at nagmamadali sa pag-alalay sa kanyang amo. "Ay, sorry Sir Miguel." Nahihiyang sabit ni Ula. "Mataas ang energy mo ngayon ah." Wika naman ni Miguel. Tila nakakaramdam ng pagkaaliw sa pagkakamali ng dalaga. Eto ako na po mag-aayos." Mas lalo siyang nag-effort na punasan si Miguel. Pati ang pisngi nito ay pinunasan niya. Bagaman wala naman talaga roon ang kape. Pero dahil natapon nga at basa na, kinailangang alisin ni Miguel ang kanyang damit. "Kuhanan mo na lang ako ng bagong damit," sabit ni Miguel. At nang iabot niya na ang damit kay Ula ay napansin niyang napatulala ang dalaga. Hindi sinasadya na matulala si Ula nang makita niya ang napakakisig na katawan ni Miguel. Malalaki ang braso at dibdib nito na sinusungawan pa ng mapipinong buhok. Napalunok pa si Ula at halatang namumula ang pisngi. Halos pigilan naman ni Miguel ang sarili na matawa sa reaksyon ng dalaga dahil baka magduda pa ito at magtaka kung paano niya na lamang namumula na ito. "Ula, kunan mo na lang ako ng bagong damit," utos pang muli ni Miguel. Napabalik naman agad sa ulirat si Ula at kinuha ang t-shirt sabay nagmamadaling takbo pabalik sa loob ng mansyon upang kumuha ng bagong damit at tuwalyang pamunas. "Diyos ko, Ula, ano ka ba naman? Buti na lang bulag si Sir Miguel dahil kung hindi, ay nako." Saway niya sa sarili sabay tapik-tapik pa sa pisngi upang magising sa katotohanan. "Ay nako talaga, Ula, umayos ka nga, bruha ka," dugtong pa niya. Pagkabalik ay medyo awkward na para kay Ula. Pigil hininga na siya halos. Napansin naman niya ni Miguel dahil ang pinupunasan ni Ula ay ang siko niya kahit wala naman doon ang basa. "Ula, hindi naman yan ang nabasa." Pero nagkukunwaring hindi niya narinig. Tuloy pa rin si Ula sa pagpupunas ng bawat sulok na tila may kape. Kahit sa braso at kamay na ni Miguel. "Hand me the towel, ako na lang," sambit ni Miguel. Inabot naman ni Ula ang tuwalya sa kanya at siya na ang nagpunas sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinuot na rin niya ang kanyang damit. Pasensya na po ulit sir." Nahihiyang pag-ulit pa ni Ula. Ngumiti at tumango lamang si Miguel. "It's okay. Sige na, kakain na ako ng breakfast." Agad naman na inaabot ni Ula ang kubyertos kay Miguel at tinulungan itong hiwain ng bacon, toast at itlog para mas madali sa kanyang pagkain. Iyang-hiya pa nga rin si Ula at hindi pa rin makaakto ng maayos, lalo na kapag nararamdaman ng kuryente sa kanyang palad sa tuwing magdadampi ang mga kamay nila ni Miguel. Habang abala si Ula sa paghihiwa ng pagkain ni Miguel at sa pagsasalin niya ng bagong tasa ng kape, wala sa sariling tinitigan ni Miguel ang dalaga. Napako ang mata sa maliit na hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mata at sa maamo niyang mukha. Maganda si Ula, magandang maganda, at higit sa lahat ay mabait pa. Sige po sir, kaya niyo na po ba?" Magalang na tanong ni Ula. Tumango si Miguel at kinapaka pa ang pagkain niya. Gayon din si Ula, pinagmamasdan din ang kanyang amo.
Kapwa palihim nila na pinagmamasdan ng isa't isa. Para bang noong araw na yon, bagaman hindi ipahiwatig ay meron ng nabubuong mahikang hindi mawari sa pagitan ng dalawa. Kinabukasan, parang walang nangyari. Patuloy lang sa pag-aalaga si Ula kay Miguel. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting serbisyo, tila ba may malaking ulap sa pagitan nilang dalawa ngayon. Hindi maiwasan ni Miguel na magpataw ng ilang mga rason at gumawa ng dahilan para hindi makalabas o makapagpahinga si Ula ng madalas. At sa bawat utos niya, si Ula naman ay walang reklamo at sunod lang ng sunod. Isang hapon, nagkataon nagpapahangin si Miguel sa balcony ng kanyang silid. Ang malamig na simoy ng hangin ay nakapagbibigay ng kalma sa kanyang isipan. Subalit nang bumaba na ang kanyang tingin sa hardin, nawala ang kanyang pagiging kalmado. Doon sa ibaba, nakita niyang abala si Ula. Bitbit ang isang tray na puno ng pagkain para sa mga hardinero na abala sa kanilang gawain. Nasa tabi niya si Luis, isa sa mga hardinero. Nakatanggap siya ng espesyal na pinggan mula kay Ula dahil sa kanyang allergy sa mani. "Oh, ano to?" tanong ni Luis kay Ula habang nagpupuna siya ng pawis. Hindi ba allergic ka sa mani? May mani kasi kayong kare-kare, natural. Kaya ayan, nilutuan kita ng hiwalay na adobo at nang makakain ka. Mahirap na, baka magkati-kati ka pa rito. Paliwanag ni Ula. Ay sus, concern ka sa akin, ikaw ah. Kansyaw pa ni Luis na ikinairap lamang ni Ula. Baliw ka talaga. Natatawang tugon niya pa. Kitang-kita ni Miguel ang maluwag na ngiti ni Ula habang masaya nag-uusap ang dalawa. Hindi naman maintindihan ni Miguel kung bakit ba siya nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagdududa at selos. Ayaw niya mang-aminin pero may kirot siyang nadarama ngayong nakikita niyang masaya at natural na ngiti ni Ula para kay Luis. Selos sa madaling salita. Dahil dito bumalik siya sa loob ng kanyang kwarto at nagpahinga ng malalim. Hindi siya mapakali. Kaya naman agad siyang tumawag sa mayordoma sa baba na may tila paghingi ng isang bagay na wala naman siyang partikular na kailangan. Pagkalipas ng ilang minuto dumating si Ula, dala ang kanyang pagiging maasikaso. "Sir Miguel, ano pong kailangan ninyo?" tanong niya, may dalang ngiti sa kanyang muka. "Ula, pakuha naman ang radyo ko sa may study room at pwede bang iabot mo rin yung unan sa may shelf? Hindi ko maabot eh." Sabi ni Miguel na kunwari ay seryoso. "Ah, sige po sir." Mabilis sa sagot ni Ula at agad na tumalima sa kanyang mga utos. Sa bawat galaw ni Ula, hindi naman mapigilan ni Miguel na biglang magbigay ng kung ano-anong utos. Minsan, hihingi siya ng tubig, tapos sasabihin niyang mas gusto niya ng mainit na tsaa. Hanggang sa hinila niya na ang kanyang hiling para tila hindi makaalis si Ula. "Ano pa pong kailangan sir?" tanong ni Ula. Habang pilit na itinatago ang napapansin niyang kaunting pagkaaliw sa mga walang katapusang kahilingan ni Miguel. Wala na Ula. Pero sandali, maaari mo bang itulak ng kaunti ang lamesa sa gilid? Hihirapan akong abutin kanina eh." Dagdag pa ni Miguel na tila nagmamadali. "Hindi ko makapa eh." Natawa si Ula sa sarili pero sinunod pa rin si Miguel. Parang nahihiyang napatingin naman si Miguel sa kanya matapos ang mahabang serye ng mga utos nito. Gaman bahagyang nainis, tinago ni Ula ang kanyang mga nararamdaman. Sa loob-loob niya, ramdam niya na hindi basta-basta ang mga utos ni Miguel ngayon. Kinagabihan, habang papauwi na ang mga hardinero, ipinatawag naman ang aling si Ula upang ibigay ang mga natitirang pagkain para sa kanila. Paglapit ni Ula, iniabot ni Luis ang isang pulang rosa sa kanya. Isang simpleng tanda ng pasasalamat. Ngunit tila may ibang ibig sabihin. Namumula si Ula, ngunit ngumiti siya bilang tugon at tinanggap ang bulaklak. Sa malayo, natutunugan ni Miguel ang lahat at hindi niya naiwasan ang pagkunot ng kanyang noo. Tila may kiliting hindi niya maganda sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang inis. Ngunit alam niya na naguguluhan siya dahil may ganitong pangyayari sa pagitan ni Ula at ni Luis. Nang gabing yon, habang nagde-dinner, malamig ang boses ni Miguel sa tuwing magsasalita siya kay Ula. Mabilis niyang tinanong, "Ula, tuwing kailan nga bang day off mo? Ilang araw bang bakasyon mo?" O sisa niya. Nagulat naman si Ula sa tanong nito. Tuwing linggo po ang day off ko, Sir Miguel. At meron naman po ako mga karampatang bakasyon po.
Sagot niya at bagyang nagtataka. Bakit po? Simula ngayon, wala ka ng day off. Seryosong sabi ni Miguel. Halatang wala sa kanyang plano ang magpaliwanag. Kailangan kita rito araw-araw. Hindi ako makakita. Hindi ka basta-bastang pwedeng mag-leave o umalis ng mansya nang walang pahintulot ko. Naiintindihan mo ba? Seryosong tanong ni Miguel. Kahit papaano ay naramdaman ni Ula ang lamig sa kanyang boses. Ngunit wala siya magawa kundi ang tumango at sundin ang kanyang amo. Napaiwas siya ng tingin dahil dapat lamang siyang sumunod. Nalito siya at hindi niya maiwasang magtaka kung bakit bigla na lang nagbago ang tono ni Miguel. Kinagabihan habang nakahiga, hindi mapakali si Ula. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga salitang binitawan ni Miguel. Bakit mabigla na lang siya naging ganong kahigpit? May nagawa ba siyang kasalanan? Sa kaunting inis, napabulong siya. Baka naman, nagsiselo si Sir Miguel? Napailing siya sa ideyang yon. Kinut siya ang sarili. Ano ka ba, Ula? Hindi ka naman magugustuhan ni Sir Miguel, ano? Kahit na gusto mo siya. Pumikit siya ng mariin at pilit na inaalis sa isipan ang kanyang nararamdaman. At saka bakit naman siya magsiselos? Kanino naman? Kay Luis. Sino ka ba? Ano ba yan? Nakakainis. Iritabeng dugtong pa ni Ula sa sarili. Na mga sandaling yon natutulog na si Miguel. Pero tila sumisiksik na sa isipan niya ang mga natuklasang nararamdaman niya kay Ula. Ang tanging hiling niya, kahit gaano kahirap para sa kanya, ay mapanatili niyang nakatago ang kanyang damdamin. Pagkaraang magising si Miguel isang umaga, napansin niyang mas tahimik si Ula kesa sa dati. Habang inaasikaso siya ni Ula, hindi niya mapigilang makahalata na parang may nagbago dito. Ula, ayos ka lang ba? Tanong ni Miguel nang maramdaman niyang parang natitigilan ito. Nanlalamig ang kamay habang tinutulungan siyang ayusin ang kanyang mga gamit. Opo naman, sagot ni Ula nang may pilit ng ngiti. Ngunit sa kabila ng kanyang sagot, napansin ni Miguel ang pagkapit nito sa gilid ng mesa. Halatang naghahanap ng balanse, parang nahihilo. Sigurado ka? Parang nanginig ka. Hindi na naituloy ni Miguel ang gustong sabihin dahil nagdadalawang isip siya. Ayaw niyang mahalata na nakakapansin siya ng mga bagay na hindi niya dapat nakikita. Nang matapos si Ula sa pag-aayos, tumalikod ito upang umalis. Pero bigla na lang siyang natumba. Kaagad na tumayo si Miguel at nagmadaling lapitan si Ula. Ngunit bago pa man niya ito mabuhat, sumigaw siya para humingi ng tulong. Manang Aling, tulungan niyo kami rito! Sigaw niya habang pilit na inaabot si Ula na nakahandusay sa sahig. Agad namang dumating si Manang Aling at ilan sa mga kasambahay at mabilis na inilalayan si Ula paupo. Halatang pagod na pagod ito at nahihilo pa rin. Narinig ko siyang pumagsak, paliwanag ni Miguel. Nakakahiya, baka puyat ng poko, ani Ula na halos walang lakas ang tinig. Sir Miguel, sorry po, hindi po ako dapat nagpabaya. Dagdag niya pa ng mahina habang pilit na ngumingiti. Nakakahiya ho sa inyo. Ula, marahang wika ni Miguel. Hindi maitago ang alalahanin sa kanyang boses. Dapat kang magpatingin sa doktor. Baka hindi normal yung nararamdaman mo. Puno ng pag-aalala niyang wika. Ngunit pilit na ngumiti si Ula. Nako Sir Miguel, hindi na po siguro kailangan. Siguro nasobrahan lang ako sa kape nitong mga nakaraang araw at hindi talaga makatulog. Magbabawas na lang po ako ng inom ng kape. Bagaman hindi kumpinsido, napilitang magpakalma si Miguel. Pero kung may mararamdaman ka ulit, Ula, huwag mong ipagbabawalang bahala, okay? Opo, promise po. Tugon ni Ula na may ngiting pilit. Subalit sa kalooban niya, nararamdaman niyang may mali talaga. Madalas siyang makaramdam ng hilo at sakit ng ulo pero pinipilit niyang itago ito para hindi na mag-alala si Miguel. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang nag-alala si Miguel. Alam niya bilang isang doktor na may kakaibang nangyayari kay Ula. Ngunit hindi niya ito masuri ng maayos dahil kung magtanong siya ng masyadong teknikal, maaaring mahalata ang kanyang pagpapanggap na bulag. Kaya naman dinadaan niya ang alalahanin sa mga pasaring. Ula, parang pansin ko mabagal ka mag-abot ng mga bagay-bagay sa akin. Wika niya minsan.
Siguro kailangan mo talagang magpahinga. O kaya naman ay magpatingin? Tumawa si Ula ngunit may kaba sa mga mata. Huwag ka pong mag-alala, Sir Miguel. Ayos lang naman po ako. Bawas na nga ako sa kape, di ba? Isang umaga, kinailangan ni Miguel na umalis para magpakita sa abogado ng kanyang lolo. Nakatanggap siya ng balita na nasa Pilipinas niya ang kanyang Tia Zenaida at kailangan nilang pag-usapan ang susunod na hakbang. Hindi ba pwedeng dito na lang sa mansyon kayo mag-usap? Tanong ni Ula nang malaman ng balak ni Miguel. O baka gusto mong may sumama sa inyo? Wala po bang aalalay sa inyo? Umiling si Miguel at ngumiti. Hindi na, Ula. Kaya naman akong alagaan ng abogado. Besides, personal matter ang pag-uusapan namin. Pinilit ngumiti ni Ula ngunit hindi na alis ang pangamba sa kanyang mukha. Kung may kailangan ka, Sir Miguel, nandito lang ho ako. Siyempre, salamat, Ula. Wika niya bago umalis. Nang makaharap sila ng abogado sa isang tahimik na silid, agad na bumaling si Miguel sa abogado at sinabing, I'm getting to know Ula Rosales. I just need some time. Tumango ang abogado, ngunit may bahid ng pag-aalala sa muka. Miguel, hindi na natin pwedeng patagalin pa. Mukhang porsigido si Tita Zenaida mo. Tandaan mo, anak pa rin siya ni Don Ricardo. At kahit ibang nakasaad sa last will, may karapatan siyang gumiit sa mana. Napaisip si Miguel ng malalim. Paano nga ba niya sasabihin at ipapaliwanag ng maayos kay Ula na kailangang magpakasal sila? Pagbalik ni Miguel sa mansyon, buo ang loob niyang kausapin si Ula. Kailangan niyang ipaliwanag ang tunay niyang kalagayan, ang dahilan ng kanyang pagpapanggap, at kung bakit kailangang magpakasal sila. Alam niya magiging mahirap ito ngunit wala na siyang ibang magagawa. Ngunit pagpasok niya sa bahay, bumungad agad sa kanya ang isang nakakagulat na eksena. Si Ula, nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanilisik at may bumubula sa kanyang bibig. Ula! Sigaw ni Miguel. Natataranta habang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Hindi na siya nag-atubiling buhatin si Ula. Kinakalma ang sarili kahit na tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Manang aling, tulungan niyo kami dito! Sigaw niya habang inaalalayan si Ula. Umaasang may makakakita at makakarinig sa kanya. Sa isip niya, pilit niyang inaalala ang mga gamot na maaaring kailanganin ni Ula sa ganitong sitwasyon. Pagdating ng mga kasambahay, ipinahiga nila si Ula sa sofa habang sinusubukang kalmahin ito. Miguel, bulong ni Manang Aling habang nag-aalala. Anong nangyayari kay Ula? At saka buti naramdaman mo siya. Teka, nakikita mo ba? Habang walang imik si Miguel, alam niyang hindi niya na maaaring patagalin pa ang mga lihim. Kailangan maipaliwanag niya ang lahat kay Ula sa oras na magkamalay ito. Lalo na't mas malala na ang kanyang nararamdaman. Ang sakit ng kalooban ni Miguel ay tila mas mabigat kaysa sa pagtataka ng mga tao na nasa paligid niya. Wala na siyang panahon para magpanggap. Agad na isinugod sa ospital si Ula at kahit na hindi mapagdasal, ay napabulong ng isang panalangin si Miguel. Maging ligtas lamang ang kalagayan ni Ula. Pagdating sa emergency room ay iniyaga agad si Ula sa isang stretcher. Mistulang tumigil ang mundo ni Miguel nang asikasuhin na si Ula. Pero habang pinapanood ang ginagawa sa kanya, hindi siya mapakali at alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi niya inaakala. Ready the operating room. I will save my bride-to-be. Nagmamadaling utos si Miguel sa mga resident doctors at scrub nurses. Nagulat na gulat sa kanyang muling pagbabalik. Samantala, wala namang ibang nananais si Miguel kundi ang mailigtas ngayon ng buhay ng babaeng kanyang pakakasalan. Nabigla ang lahat sa ospital na makita si Miguel na muling pumasok. Agad niyang sinabihan ng mga staff, "What are you waiting for? Prepare the operating room. Now!" Hiyaw niya pa nang may papansing walang sumusunod sa kanya. Kaagad niyang inutusan na ihanda ang CT scan para kay Ula. Sa screen lumalabas ang resulta. Isang malaking pagdurugo sa kanyang utak. Aneurysm. Kailangan siyang operahan agad. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Miguel. Dalhin na siya sa operating room. We cannot waste any more time.
Habang naghahanda at nagsascrub si Miguel sa operating room, bigla namang pumasok si Doc Anthony, ang dating kaibigan at kasamahan niya sa ospital. Miguel, you're back! Ani at may halong gulat at pag-aalala sa boses. Are you sure you're ready to operate? Saglit na tumigil si Miguel at tiningnan ng matindi si Dr. Anthony. I am ready, Anthony. Seryoso niyang sagot. And I will do whatever it takes to save her. Tahimik na napatungo si Doc Anthony. Ramdam ang determinasyon ni Miguel. Okay, I will assist. Hindi na nagtagal at pumasok na sila sa operating room. Maingat si Miguel sa bawat galaw habang ine-inspeksyon ang estado ng aneurysm ni Ula. Hindi niya kayang mawala si Ula. At naramdaman niyang bawat segundo ay mahalaga. Scalpel, sabi ni Miguel at pilit na pinapakalma ang sarili. Nagbigay si Doc Anthony ng tulong sa tabi ni Miguel bilang assistant, ngunit hindi siya maiwasang mabahala sa halatang tensyon kay Miguel. Maya-maya, naramdaman na ni Miguel na bumilis ang tibok ng puso niya nang biglang bumagal ang paghinga ni Ula sa monitor. She's losing pulse, mabilis na sabi ng isa pang nurse. Nagkaroon ng panandali ang pagkatigil ng tibok ng puso ni Ula at halos hindi makagalaw si Miguel. Takot na baka mawala ito. Come on, Ula. Stay with us. Bulong ni Miguel at halos hindi na humihinga habang tumututok sa monitor at nagpatuloy sa operasyon ng maingat. Matapos ang ilang segundo, bumalik ang pulso ni Ula at napakalaking ginhawang naramdaman ni Miguel. Pulse is back, sigaw ng nurse. Laking pasasalamat ni Miguel nang matagumpay na matapos ang operasyon. Nang ilabas siya sa operating room, pinakawalan niya ang malalim na buntong hininga. Tuluyang nakaramdam ng ginhawa. Thank you, bulong niya sa sarili. Ramdam ang pag-asa sa puso. Inilipat si Ula sa ICU para sa recovery. Kinabukasan dumalaw si Manang Aling at nagulat sa mga pangyayari. Nakita niya si Miguel na tila pagod ngunit nagpapasalamat. Miguel, ano nangyari dito? Tanong ni Manang Aling at puno ng pag-aalala. Ipinaliwanag ni Miguel ang buong kwento. Manang Aling, hindi naman talaga ako bulag. Napilitan akong lumayo sa stress sa trabaho kaya umuwi ako sa asyenda. Alam ko nagmukha akong sinungaling sa harap niyo. Lalong-lalo na kay Ula. Pero kinailangan ko lang talaga magpahinga. At tungkol din ito sa huling habili ng lolo ko. Gusto niyang pakasalan ko si Ula. Ang laki ang mga mata ni Manang Aling. Miguel, totoo ba yan? Bakit hindi mo agad sinabi? Natakot ako, Manang. Pag-amin ni Miguel. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Lalo na kay Ula. At lalo na ngayon kaka-opera lang niya. Ayoko magdala ng dagdag na stress sa kanya. Tahimik na inunawa ni Manang Aling ang sitwasyon ni Miguel. Miguel, alam mo naman na mahalaga sa'yo si Ula. Pero maging maingat ka sa desisyon mo. Mahirap, pero unahin mo muna ang kalusugan niya. Tumango si Miguel at nananatiling nakaalalay kay Ula habang ito ay nagpapagaling. Matapos ang 3 araw na koma, nagising si Ula. Pagmulat niya, nagulat siya na nasa ospital siya. Nakasuot ng iba't ibang aparato at nakakabit sa IV. Tumingin siya sa paligid. Hindi niya maunawaan kung bakit siya naroon. Isang nurse ang lumapit sa kanya upang i-check ang kanyang mga vital signs. Miss Rosales, gising na po kayo. Kamusta pong pakiramdam ninyo? Tanong nito ng may ngiti. Ano nangyari? Bakit ako nasa ospital? Tanong ni Ula. Bulong-bulo sa mga nangyayari. Nagpe-page agad ang nurse kay Miguel at ilang minuto lang ay pumasok siya sa kwarto ni Ula. Tumigil siya sa harapan ng kama. May halong saya at pag-aalala ang nasa mukha niya. Pagkakita sa kanya, parang nabigla si Ula at halos hindi makapagsalita. Sir Miguel, ano nangyayari? Bakit mo ko dinala rito? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata. Huminga ng malalim si Miguel, sinusubukang alalahanin ang tamang mga salita. Ula, I need you to calm down. Sabi niya ng marahan. Ipapaliwanag ko ang lahat. Tahimik na nakinig si Ula. Halatang naguguluhan, ngunit pilit pinapakalma ang sarili. Una sa lahat,
Hindi ako bulag, sabi ni Miguel. Nagulat naman si Ula at napahawak sa gilid ng kama. Tila natulala. It was all an act. Kailangan kong lumayo sa stress at magpahinga. Sa pagpunta ko sa asyenda, sinubukan kong ibang paraan para makarecover. Doon ka rin sinubukang alamin ang mga bagay na mahalaga sa buhay ko. Napatingin lang si Ula kay Miguel. Hindi alam kung paanong tatanggapin ang mga revelasyon. Pero sa halip na magalit, pinilit niyang intindihin ang sitwasyon. You had an aneurysm. Inoperahan kita. Pero huwag ka mag-alala dahil okay ka na. Wala ka ng sakit. Dugtong pa ni Miguel. Okay. Mahinang sagot naman ni Ula. Nanginginig pa rin ang boses, ngunit nakangiti. Alam mo, hindi ko akalaing makakayanan kong magulat ng ganito. Tumango si Miguel at nagpatuloy sa pagbabantay kay Ula sa mga sumunod na araw. Sa mga panahong yon, naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Sinasamahan siya ni Ula habang nagpapagaling. Hindi naman mapigilang magpakita ng espesyal na pag-aalaga. At si Ula naman ramdam na ramdam ang malasakit ni Miguel. Sa bawat araw na nagdaan, mas napapalapit ang loob ni Miguel na kay Ula. Nakikita niyang ang pagkatao nito ay punong-puno ng malasakit at kabaitan at hindi niya maiwasang mahulog ang loob sa kanya. Habang natutulog si Ula isang gabi, nakaupo si Miguel sa gilid ng kama niya. Iniisip ang lahat ng nangyari. Kailangan niyang sabihin kay Ula ang kabuuan ng sitwasyon, ang huling habilin ng kanyang lolo, at kung bakit may pangangailangan silang magpakasal. Ngunit, paano niya nga ba sasabihin ito? Tahimik na bumuntong hininga si Miguel. Nakatingin kay Ula na mahimbing na natutulog. Sa paglipas ng bawat araw, hindi niya mapigilang mahulog palalo sa dalaga at nag-isip kung paano sasabihin ang katotohanan ng hindi siya mawawala sa tabi niya. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay puno ng mga masuyong sandali sa pagitan ni Ula at Miguel. Hindi na maitatanggi ni Miguel ang lalim ng nararamdaman niya para kay Ula. Lagi siyang nandoon sa tabi niya. Inaasikaso siya. Tinutulungan siyang makabangon at sinisiguro ang bawat kailangan nito sa ospital. Si Ula naman masaya at tila nahuhulog na rin ang loob kay Miguel sa bawat sandaling ginugugol nila na magkasama. Matapos ang ilang linggo, tuluyan ang nakarecover si Ula. Nang araw ng kanyang pag-uwi, si Miguel mismo ang naghatid sa kanya pabalik sa mansyon. At todo alalay pa siya pagbaba ni Ula ng kotse. Are you okay? Tanong ni Miguel habang mahigpit siyang hawak ni Ula. Tumango naman si Ula. Ngiti-ngiti. Okay lang ako, Sir Miguel. Thank you talaga sa lahat. Ngumiti rin si Miguel at binigyan ng banayad na hawak ang kamay ni Ula sabay sabi, basta ikaw, Ula. I will always be here for you. Nang makarating sila sa loob ng mansyon, nakita nila si Manang Aling na nakikipag-usap sa isang babaeng nakatalikod sa kanila. Nagulat na lamang si Miguel lalo na nang lumingon ang babae at kumiti. Hi, Miguel! Sabi ng babae na may ngiti ngunit halatang may tinatagong kabigatan sa mga mata. Oh, baka hindi mo na ako nakikilala. You were pretty young when I left. I am your Tita Zenaida. Natigilan si Miguel at napansin ni Ula ang biglang pagkaputla niya. Tumikim si Miguel at marahang tumango kay Zenaida. If you don't mind, Tita, let us talk in the study for privacy. Ngumiti si Zenaida ngunit hindi naalis ang makahulugang tingin niya kay Ula. Sure, but... Sabi niya habang bahagyang tumingin kay Ula. I was expecting a warm welcome. Sige, let us talk first. Si Ula naman ay nanatili lamang na nanonood. Hindi mawari ang mga mata ni Zenaida na parang may ibig iparating. Pagkatapos sumunod na si Miguel sa kanyang tiyahin papunta sa study room. Naiwan si Ula na tahimik at naguguluhan. Pagkapasok sa study, ngumiti si Zenaida habang pasulyap-sulyap sa paligid. Ang tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Parang walang pinagbago ang lugar. Parang dati pa rin. Natahimik lamang si Miguel. Hindi malaman kung paanong sisimula ng usapan. Huminga ng malalim si Zenaida. You have grown up, Miguel. I heard you're a neurosurgeon now. Parang dati nung bata ka gusto mo pang maging piloto.
Well, what do I expect? Siguradong nabilog ka rin ni Dad para maging doktor. Sarkastikong sabi niya at pilit pangiti. Pero hindi natiis ni Miguel. What do you want, tita? Wala ka naman sa burol ni Lolo. And please stop talking ill about him. Biglang sumeryoso si Zenaida at tumingin ng matalim kay Miguel. I want to get what I deserve, Miguel. After everything that Dad put me through, hindi pwedeng ikaw lang makakakuha ng mana. Ramdam ni Miguel ang bigat ng mga salita ni Zenaida, ngunit hindi siya nagpatinag. But tita, there's nothing I can do. Iyon ang nasa last will and testament ni Lolo. Ngumiti si Zenaida, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pananakot. Of course, may magagawa ka, Miguel. You have all the means to do so. Kung hindi, dadalhin natin ang kaso sa korte. Ipaglalaban ko to para sa akin at para sa mga anak ko. Nag-alangan si Miguel. Alam niyang komplikado ang sitwasyon, ngunit hindi niya akalaing hahantong sa ganito ang kanilang usapan. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Bago pa umalis si Zenaida, napatingin siya sa direksyon ni Ula na nasa labas pa ng study. Iyong babae bang yun? Si Ula Rosales? Tanong niya, parang nanunuya at gustong malaman ng totoo. Do you want her to know everything, Miguel? I can see the way you look into her eyes that you like her. Or probably you love her? Napatingin si Miguel sa kanyang tiyahin. Natutup ang dibdib sa kabang dulot ng mga sinabi nito. Tita, ngumiti si Zenaida. We do things for love, Miguel. Bigyan mo ako at ang anak ko ng mana at mananahimik ako. Soon enough, maiintindihan mo rin ang lahat. Pagkaalis ni Zenaida, naiwan naman si Miguel sa study na gulong-gulo. Alam niyang may katotohanan sa mga sinabi ng kanyang tiyahin. Ngunit paano niya ipapaliwanag kay Ula ang lahat ng ito? Napansin ni Ula ang tila pagbabago sa ikinikilos ni Miguel. Madalas siyang balisa at hindi mapakali. Malayo ang tingin at tila hindi mapalagay. Sa huli, hindi na nakatiis si Ula at lumapit kay Miguel. Nag-aalala at gustong malaman ang dahilan. Sir Miguel, maingat niyang tanong. May problema po ba kayo? Saglit niyang tiningnan si Miguel ngunit hindi sumagot at tuloy-tuloy lang ang kanyang paglalakad. Bago pa muling makapagtanong, si Ula. Tumalikod na si Miguel at pumanhik na sa kanyang silid. Hindi ito nagbigay ng paliwanag. Pakiramdam ni Ula ay biglang lumayo ulit ang loob ni Miguel sa kanya. Noong nakaraan lamang ay ang lapit-lapit nila. Ngunit ngayon, parang may pader na ulit sa pagitan nila. Napalunok si Ula. Nasasaktan at nalulungkot. Bumalik na rin si Miguel sa pagdodoktor at madalas nang tawagin para sa mga operasyon. Kaya bihira na siyang makauwi sa mansyon. Si Ula naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho at inaliw ang sarili sa pag-aasikaso ng mansyon. Ngunit kahit na ganoon, nararamdaman pa rin niyang parang naglaho na ang dating kislap ng kanilang samahan ni Miguel. Isang araw, bumisita si Zenaida sa mansyon upang kausapin sana si Miguel. Agad ito ang sinalubong ni Ula sa pinto. Good afternoon po, ma'am. Si Sir Miguel po nasa ospital ngayon. Magalang niyang sabi. Bahagyang tumango naman si Zenaida at inilabas ang isang papel mula sa kanyang bag. Kaya pala gusto kang ipakasal ng dad kay Miguel. Sabi niya na may halong paglipak. In fairness, magaling siyang pumili. Pero kahit kailan ang matandang yon, laging nandidikta ng buhay ng iba. Hindi naman makapaniwala si Ula. Napakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa papel na inaabot sa kanya ni Zenaida. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya na gulong-gulo. Narito ang kopya ng last will ng iyong amo. Malamig na sabi ni Zenaida habang tinuturo ang ilang linya sa dokumento. Nakasulat dyan na makukuha lang ni Miguel ang mana kung ikaw ang mapapangasawa niya. Kaya kung ano man ang pinaparamdam niya sa'yo, huwag masyadong umasa sa totoo. Malamang, ginagamit ka lang niya para makuha niya ang mana.
Halos manginig naman si Ula sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Zenaida. Ngunit, totoo ang dokumento sa harap niya. Ngumisi si Zenaida at nakatayo sa harap niya na para bang siya ang nagwagi. Kaya kung ako sa'yo, aalis na ako. Dagdag pa ni Zenaida. Mas mabuting mawala ka na lang sa buhay ni Miguel para hindi niya makuha ang mana. Sa ganitong paraan, mapupunta sa mas karapat-dapat ang lahat. Sa akin at sa mga anak ko. Dugtong pa niya. Iyon ang huling sinabi ni Zenaida bago siya iniwan. Naiwan si Ula sa sala. Halos maiyak sa mga nalaman niya at pilit niyang tinatago ang kanyang damdamin. Ang mga sinabi ni Zenaida ay paulit-ulit na nag-echo sa kanyang isip hanggang sa pakiramdam niya ay hindi niya nakaya. Kinagabihan pag-uwi ni Miguel mula sa ospital, naabutan niyang tahimik na naghihintay si Ula sa sala. Agad siyang nilapitan nito. At bago pa man makapagsalita si Miguel, nagsimula na si Ula. Sir Miguel, totoo ba ang dahilan kung bakit mo ako gustong ipakasal sa'yo para makuha mo ang mana? Diretsahang tanong ni Ula. Nanginginig ang boses nito. Nabigla naman si Miguel at pilit na binasa ang reaksyon ni Ula. Saan mo nalaman yan? Sino? Hindi na yan mahalaga. Mabilis na sagot ni Ula. Ang mahalaga ay ang totoo. Alam ko naman na maid lang ako dito. Tagapangalaga mo lang. At tanga na ako na umasa pero mahal na kita. Oo, mahal na kita Miguel. Pero kung ginagamit mo lang ako para sa mana mo. Tumigil siya. Hindi na kayang tapusin ang sasabihin dahil nangingilid na ang kanyang mga luha. Nagulat si Miguel sa biglang pag-amin ni Ula. At kahit nais niyang yakapin ito at ipaliwanag ang lahat, hindi siya makalapit. Ula, please let me explain. Sabi ni Miguel na nagmamadali. Ngunit umiling si Ula. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Hindi na kailangan, Sir Miguel. Wala akong magagawa kung yan talagang tingin mo sa akin. Dahil hindi ko deserve ang pagmamahal na merong kapalit. Kahit pa, mahal kita. Bago pa man muling magkapagsalita si Miguel, mabilis na tumakbo si Ula patungo sa kanyang kwarto sa maid's quarters. Dala ang sakit ng kanyang nadiskubre. Naiwan si Miguel sa sala at pilit na inintindi ang lahat ng nangyari at nalugmok sa kawalang kapangyarihan at frustration. Sa mga oras na yon, hindi niya alam kung paano pa maaayos ang lahat. Nagdesisyon si Miguel na pumunta sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang lolo. Dala ng matinding pagkalito at sakit ng kanyang sitwasyon kay Ula, kailangan niya ng gabay. Isang direksyon mula sa alaala ng taong itinuturing niyang huwaran. Pagdating niya sa sementeryo, nakita niya ang naroon ng kanyang tita Zenaida. Nakaupo at may hawak na isang lumang liham. Tahimik itong nakatanaw sa lapidan ni Don Ricardo at tila lumuluha. Napansin siya ng kanyang tita, tumingin ito sa kanya. Wala itong sinabi pero sa mga mata nito, alam ni Miguel na may dinadalang mabigat ang kanyang tita. Papalayo na sana si Miguel nang magsalita si Tita Zenaida. Miguel, malumanay na sabi nito. Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit ako umalis? Nag-atubili si Miguel, ngunit umupo na rin siya sa tabi nito. Dahil hindi ka raw pumayag na maging doktor at ayaw kang payagan ni Lolo kaya ka umalis. Sagot niya. Napangiti naman si Zenaida. Isang ngiting puno ng kirot. Yan na lang palang sinabi nila. Madali naman kasing ipaliwanag, di ba? Siguro pati mga kapatid ko galit na galit din sa akin. Ang papa mo, si Kuya. Sure ako nagalit din siya sa bunso nila. Nananatiling tahimik si Miguel. Naghihintay sa mga susunod na sasabihin ng kanyang tita. Nagsimula nang magkwento si Zenaida. Bumalik ang kanyang isip sa panahon ng kanyang kabataan. Ang totoo, Miguel, gusto ko talagang maging doktor noon. Pero sa kolehiyo nakilala ko si Mateo. Isa siyang film and music student. Palagi niya akong isinasama sa gigs niya, sa mga concert, at sa kanyang mundong puno ng kasiyahan. Masyado ako nag-enjoy kasama siya. To the point na napalayo na ako sa aking mga pangarap.
Nakikinig lang si Miguel habang ang kwento ng kanyang tita ay patuloy na humahabi ng masalimuot na alaala. Hanggang sa dumating ang panahong napabayaan ko ng exams ko. At halos ayoko na magpatuloy. Gusto ko na rin maging artist. Tulad ni Mateo. Sinubukan akong pigilan ni Dad dahil akala niya nahihibang na ako. Sabi niya walang patutunguhan ng buhay ko kung ipagpapatuloy ko ang buhay ko na yon. Kaya nagrebelde ako. Nagbulakbol. Nagpakawala. Nagpatuloy si Zenaida. Makalipas ang ilang buwan, nalaman kong buntis ako. Sa kabila ng lahat, kahit na gano'n ang sinapit ko, handa pa rin si Dad na tanggapin ako. Pero may kondisyon. Kailangan kong iwan si Mateo. Hindi naman makapaniwala si Miguel. Tahimik ngunit puno ng awa ang kanyang pagkikinig. Nagmahal ako, Miguel. Kaya hindi ko kayang iwan si Mateo. Sa huli, tuluyan akong itinakwil ni Dad. Hindi na nga ako doktor. Ayoko pang sumunod sa kanya. Sumama ako kay Mateo. Nagkaroon kami ng 3 anak. At masaya ako kahit alam kong tinalikuran ko ang pamilya ko. Dumilim ang mga mata ni Zenaida habang muling ibinalik ang masakit na alaala. Pero niloko ako, Mateo, at iniwan niya kami. Nawalan kami ng tirahan. Sustento, lahat. Wala akong magawa kundi magpunta sa Australia para bumuo ng panibagong buhay kasama ang anak ko. Gusto kong bumalik ng kay Dad pero sobra ako nahihiya. Wala akong mukhang maihaharap sa kanya. I failed him. Napayo ko si Miguel. Ramdam ang bigat ng kwento ng kanyang tita. Tita, I'm so sorry. Marahang sabi niya. Puno ng habag para sa tiyahin. Ipinakita ni Zenaida ang liham na hawak-hawak niya. Ito, Miguel. Sulat ang iyong lolo. Bago kami umalis papuntang Australia, humingi siya ng tawad. Sinabi niyang gusto niyang makilala ang mga apo niya at gusto niyang bumalik ako. Ngunit sobra na ang pride ko, Miguel. Bukod sa hiya, hindi ko na rin siya napatawad. Nasaktan ako kasi hindi niya ako nagawang suportahan noon. Kaya ipinagpatuloy ko ang buhay ko. Kahit pa alam kong mali iyan. Hindi na napigilan ni Miguel ang magdamdam para sa kanyang tita. Lalo na't malalim ang pinagsisisihan nito na hindi na sila muling nagkaroon ng pagkakataong magkaayos ni Don Ricardo. Sa totoo lang, Miguel, sabi ni Zenaida na may lungkot sa kanyang boses. Hindi ko na kailangan ng mana, pero ang mga anak ko nangangailangan. At gusto kong maipagpatuloy nila ang buhay na pinangarap kong ibigay sa kanila. Mahirap, pero hindi ko pinagsisihan ang pinili kong landas. Nagawa ko naman silang itaguyod. But it is really hard. Nagulat si Miguel nang biglang yumakap si Zenaida sa kanya. Miguel, patawarin mo ako kung nagawa kong siraan ka at si Ula. Kung totoo man na mahal mo siya, ipakita mo sa kanya yon ng walang pag-aalinlangan. Pero alalahanin mo rin ang mga payo ni Dad. Pumili ka ng mamahalin ng may maingat na puso. Yun ang hindi ko nagawa. Kaya sana wag mo nang ulitin ang mga pagkakamali ko. Niyakap din ni Miguel ang tita. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin. Pero mabuti na rin siguro dahil isa naman silang pamilya. Thank you, tita. Napaisip si Miguel ng malalim habang pinagmamasa ng liham ng kanyang lolo sa mga kamay ni Zenaida. Ngayon ay mas malinaw sa kanya ang mga pangaral ni Don Ricardo at ang mga naging pagsisisi ng tita Zenaida. Nagpasya siyang harapin si Ula at linawin ang lahat. Handa siyang isantabi ang mana kung kinakailangan. Basta maibalik lamang ang pagtitiwala at pagmamahal ng babaeng minamahal niya. Pagkarating ni Miguel sa mansyon, agad niyang hinanap si Ula. Ngunit sinalubong siya ni Manang Aling. May bakas ng pag-aalala sa mukha. Umalis na siya, iho, sabi nito. Baka nagpunta na ng Maynila. Dugtong pa niya. Napamulat si Miguel. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang dibdib. Ang takot na tuluyan na mawawala sa kanya si Ula. Agad siyang tumakbo palabas. Hindi alintana ang pagod o oras. Dumiretso siya sa ferry station. Umaasang aabutan pa si Ula bago pa ito tuluyang makalayo. Sa ferry terminal, huminto siya sa harap ng guard. Ngunit hindi siya pinapasok dahil wala siyang ticket. Nakiusap siya, ngunit hindi siya pinakinggan.
Nakilala siya ng isang matandang babae na nasa linya at bumulong ito. Doktor ka, diba? Ay, Doc Miguel! Tumango si Miguel. At sa tulong ng ilang tao roon, pinayagan siyang pumasok. Nagmamadali siyang pumunta sa pier kung saan nakadaong ang barko. Sakto, paakyat na si Ula sa barko. Dala ang kanyang maleta nang tawagin siya ni Miguel. Ula! Sigaw niya ng malakas. Buong pwersang inabot ang kanyang boses sa gitna ng nakakagulong mga tao. Napatigil si Ula. Tila nagulat at napalingon sa direksyon niya. Tumigil din ang ibang pasahero sa kanilang mga galaw. Nagtataka sa eksena na nagaganap sa kanilang harapan. Ula! Muling sigaw ni Miguel. Mas malakas pa. At sa wakas ay sumigaw siya. Ula, mahal kita! Nagpatuloy si Miguel. Ula, hindi ko kakayanin kung aalis ka. Please, hayaan mo ko magpaliwanag. Ikaw lang ang babaeng tanging minahal ko. Mahal na mahal kita. Nagulat ang lahat. Pati si Ula na hindi makapaniwala sa narinig. Isa-isang huminahon ng mga tao at nagbulungan na ang mga pasahero sa paligid nag-uudyok. Sige na, miss. Tawag ng isang lalaki na kangiti. Babain mo na, pakinggan mo siya. Napatitig si Ula kay Miguel. At sa kabila ng kanyang mga alalahanin, unti-unti siyang bumaba ng barko. Nang makalapit siya kay Miguel, agad na nagsalita si Miguel. Hindi na napigilan ng pagdaloy ng kanyang mga damdamin. Ula, nagsimula siya. Halatang nauutal pa. Mahal kita, Ula. Hindi ko rin alam noon kung bakit ikaw ang inahibilin sa akin ni Lolo. Pero na-realize ko rin ng tumagal. Ikaw ang nakatakda para sa akin, Ula. Baliwala na sa akin ang kondisyon ng Lolo dahil alam kong tunay ko ang nararamdaman. Nagpatuloy pa si Miguel. At handa akong ipagsigawan sa lahat na mahal kita. Kahit dito, sa harap ng lahat ng mga tao. Miguel, pagtawag ni Ula, hindi ito makapaniwala sa mga naririnig. Patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita pero mahal kita. Hindi dahil sa mana, pero dahil ikaw ang mahalaga sa akin. Ikaw ang kailangan ko. Kung pahihintulutan mo ako, gusto kong maging bahagi ng pamilya mo. Bilang asawa mo. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao sa paligid. May halong tawanan at kilig na pinapanood ang kanilang eksena. Sa gitna ng palakpakan, humilig si Ula sa dibdib ni Miguel sabay sabi, Oo, Miguel. Papayag ako. Mahal din kita. Hindi na napigilan ni Miguel na yakapin si Ula at hagkan sa gitna ng mga tao. Napuno ng hiyawan at palakpakan ng terminal habang silang dalawa ay maghahawak kamay. Puno ng tuwa at pagmamahalan. Narinig niyo ba yon? Pakakasalan daw ako ng pinakamagandang babae sa mundo. Malakas na wika pa ni Miguel. Napangiti na lamang ng abot langit si Ula dahil sa nag-uumapaw niyang damdamin. Ilang buwan matapos ang masalimuot na mga pagsubok sa kanilang relasyon, sa wakas ay ikinasal na sina Ula at Miguel sa simpleng seremonya sa probinsya. Napakaganda ng araw na iyon. Payak ngunit puno ng pagmamahalan mula sa mga pamilya at kaibigan na naroon para saksihan ang kanilang pangako sa isa't isa. Matapos ang kasal, nagkasundo sina Miguel at ang kanyang tita Zenaida na hahatiin ng mana ayon sa makatarungang bahagi. Bagaman hindi na nagawa makausap sa huling sandali ang ama, napagtanto ni Zenaida na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagiging mabuting anak at magagawa niya iyon sa pamamagitan ng pakikipag-ayos sa natitira niyang pamilya. At nagtagumpay naman siya dahil na rin sa tulong ni Miguel. Hindi nagtagal, nakipag-ayos din si Zenaida sa kanyang mga kapatid. Nagkabate at nagtulungan para itaguyod ang kabuuan ng pamilya. Sinalubong ulit nila pabalik ang kanilang bunsong kapatid na matagal nang nawalay sa kanila. Gayunpaman, pinili pa rin ni Zenaida na bumalik sa Australia kasama ang kanyang mga anak, kung saan nagpatuloy ang kanilang tahimik na pamumuhay. Si Miguel naman ay nananatili sa probinsya bilang isang neurosurgeon at ipinagpatuloy niya ang paglilingkod lalo na sa mga nangangailangan sa kanilang lugar. Ang ospital ay naging bukas sa mga charity events at medical missions, bagay na lalong nagpatingkad sa dedikasyon ni Miguel sa kanyang bukasyon bilang doktor. Alinsunod na rin sa pangako niya sa yumaong lolo, nais talaga niyang ipagpatuloy ang legasiya ng kanilang pamilya.
5 taon ang nakalipas, nasa kalagitnaan ng isa na namang maselang operasyon si Miguel sa ospital. Tahimik at mabusisi ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang mga maselang bahagi ng utak ng kanyang pasyente. Nakatutok ang kanyang buong diwa sa operasyon. Nang sa isang iglap, napansin niya ang kanyang mga paboritong tao sa gallery. Nandoon si Ula, nakangiti at kasama ang kanilang panganay, si Juancho, na masiglang kumakaway mula sa salamin. Gumiti si Miguel at sinulyapan sila ng sandali, bago bumalik sa operasyon ng may bagong lakas at inspirasyon. Nang magtagumpay ang operasyon, nagpalakpakan ng buong team. Isa-isang kinokongratulate si Miguel sa isa na namang matagumpay na surgery. Paglabas niya sa operating room, agad niyang tinanggal ang kanyang scrubs at ang madaling puntahan ng kanyang mag-ina sa waiting area. Pagkakita sa kanya, sabik na sumugod si Juancho, sabay yakap sa kanyang mga binti. "Yay! Daddy, congrats!" Masiglang sigaw ni Juancho habang yumakap kay Miguel. "When I grow up, I want to be a brain surgeon too." Dugtong pa nito habang tumatalon-talon. Napatawa si Miguel at binuhat ang anak. Hindi napigilang mapangiti sa pangarap ng bata. "Talaga?" tanong niya at ginulo pa ang buhok ni Juancho. "Aba, matalino talaga ang anak ko. Mana sa akin." "Hoy, mana rin naman sa akin ang anak natin ah." Biro pa ni Ula. "Sige na, sa'yo na nga ang talino, sa akin ang kakitat. Idol na idol ka talaga ng batang maliit na yan." Dugtong pa niya. "Galing-galing ng daddy mo, anak, ano?" Nakaupo si Ula sa isang tabi at nakangiti sa kanila. At bago pa man makasagot si Juancho, nilapitan na ni Miguel si Ula sabay tanong, "Ano, ready ka na ba para sa date natin?" Bago pa makasagot si Ula, hinimas na ni Miguel ang kanyang tiyan at binulong. "Sigurado ako, ikaw naman ang magiging idol ng baby natin." Sabit niya sabay halik sa kanyang tiyan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ula. Sabik na sabik siya sa kanilang bagong adventure bilang mas malaking pamilya, lalo na't paparating na ang kanilang bagong anghel. "Mommy, Daddy, let's go na po." Excited na wika ni Juancho dahil kakain sila sa bagong bukas na restaurant. Ngumiti naman si Miguel at Ula sa isa't isa at kapwa hinawakan ng kanilang anak sa magkabilang kamay nito. Naglakad silang tatlo palabas ng ospital, masaya at puno ng pagmamahal. Masaya si Miguel dahil nakuha na rin niya ang pamilya na minsan niyang inakala na hindi mangyayari sa kanya. Ngayon, mas kompleto at masaya siya. Nariyan si Ula, si Juancho at ang kanilang paparating na baby na tsak na mas lalo lamang magbibigay kulay sa kanilang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa mataong